Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 2931. Nalaman ni Su Qingzhou na medyo emosyonal siya, kaya pinigilan niya ang sarili at sinabing, sa tingin ko lang, dahil hindi ito maiiwasan, syempre, mas mabuting harapin ito ng positibo. Nang marinig ito ng lahat, tumanggaw sila na parang hindi makapaniwala. Bumangon si Dobrik sa oras na ito, at sinabing may kalahating ngiti, na ipaliwanag ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Lahat, naniniwala ako na sa ilalim ng pamumuno ng Sword God, ikaw ay mananalo sa bawat laban. Nang bumukas ang pinto ng kalawakan, nawala si Dobrik. Nang makita ito, ibinaling ng 30 estatwa ang kanilang atensyon kay Ye Fan at sa kanyang asawa. Tumingin si Ye Fan kay Su Qingzhou. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou, at sinabi, kailangan nating alamin ang impormasyon ng Alpha Divine Realm sa lalong madaling panahon, at ang 8 mga Diyos ng Dharma ay tiyak na hindi uupo. Dapat natin silang kontrolin hanggat maaari bago dumating ang hukbo ni Satanas. Ang magandang resulta ay gawin silang magbago ng isip kung hindi. Ang tanging paraan para gawin mo na ito ay ang gumawa ng mas mahusay. Magbago ang isip mo. Ngumisi si Hua Feihua, madaling sabihin, ang paniniwala sa Arcane Divine Realm ay nasa puso natin. Ang angkan ay hindi pareho. Imposibleng tanggapin nilang pinamumunuan sila ng angkan. Medyo nalungkot si Ye Fan, bakit laging tama ang Hua Feihua na ito kay Su Qingzhou. Nang may sasabihin pa sana si Ye Fan, pinigilan siya ni Su Qingzhou. Ang pananampalataya, at ang kapangyarihan ng pananampalataya, ay hindi kailangang magkaisa, tama ba? Sabi ni Su Qingzhou, anong ibig mong sabihin? Nataranta ang lahat. Sa pagkakaalam ko, kahit na naniniwala ang mga mananampalataya sa isang tiyak na hari, ang kapangyarihan ng pananampalataya ay maaaring ilipat sa iba sa pamamagitan ng ibang paraan. Dahil ang pagtanggap sa kapangyarihan ng pananampalataya ay maaaring makamit gamit ang ilang mga espesyal na bagay, sulight snow trail. Lumiwanag ang isip ni Ye Fan nang marinig niya ito. Anghel. Ang God Seal, ng Anghel. Noon sa Earth, ginamit ni Angel ang Hell Sword Handler Badge bilang isang banal na selyo, umaasa kay Ye Fan na sumipsip ng maraming kapangyarihan ng paniniwala. Kung ang hakbang na ito ay kanais-nais, kung gayon kahit ang mga tao sa Alpha God Realm ay naniniwala sa Alpha Master, ngunit ang kapangyarihan ng kanilang paniniwala ay maaaring ilipat sa Su Qingzhou. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang pilitin silang baguhin ang kanilang mga paniniwala, at maaari nilang makuha ang kapangyarihan ng paniniwala. Maraming tao ang nagpakita ng pagdududa, ano Angel? Anong selyo? Si Miss Su ay nagsasalita tungkol sa ang God Seal, teknik ng Platinum God Clan. Si Emperor Ziggy ay may kaalaman at tumingin sa mga mata ni Su Qingzhou nang may kaunting kinang. Platinum Protoss. May spell ba? Karamihan sa mga taong naruroon ay hindi pa nakarinig tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang Platinum Protoss at ang mga tao ay walang gaanong intersection. Oo, alam din ni Dindi. Nakahinga ng maluwag si Su Qingzhou, nag-aalala pa rin siya na wala ang ganitong uri ng spell. Sa wakas, may nakakaalam. Mukhang pinaghandaan talaga ni Miss Su, kung ito ang teknik ng God Seal of the Platinum God Race, kaya nitong lutisin ang problema ng paniniwala. Hanggat ang mga templo sa Alpha God's Domain ay gumagamit ng mga idolo na may God Seal, kung gayon ito ay katumbas ng pagkontrol sa kapangyarihan ng paniniwala sa Arcane Domain. At saka, ang mga Diyos ay hindi dapat mag-alala, hindi nila maipaliwanag ang mga mananampalataya na iyon, pagkatapos ng lahat, sila pa rin ang mga master ng Arcane Worship. Nang marinig ang sinabi ni Emperor Ziggy, lahat ng naruroon ay kumbinsido sa pagkakaroon ng spell na ito. Sa pagtingin sa mga mata ni Su Qingzhou, nagkaroon din siya ng tiwala. Ito ay medyo mapayapang solusyon lamang. Ang kagyat na gawain ngayon ay upang siyasatin ang sitwasyon ng Magic God sa Arcane Realm. Bago lang ako dito, at hindi ako pamilyar sa maraming sitwasyon sa alyansa ng angkan. Sana makapagbigay ka ng oras. Kapag naunawaan ko ang pangkalahatang sitwasyon, gagawa ako ng isang serye ng mga kontrahakbang, at pagkatapos ay tatalakayin ang pagiging posible sa iyo, bukas palad na sabi ni Su Qingzhou. Napakabuti. Sa pag-uusap tungkol sa investigasyon, Elder Hua Feihua, ipaubaya mo ito sa iyo. Kaya mo ba? Lahat. Tumingin kay Hua Feihua. Walang ekspresyon si Hua Feihua, ngunit mataimtim na tumango, susubukan ko ang aking makakaya. Bakit hinayaan siyang sumama? Medyo walang tiwala si Ye Fan. Haha. Lord Sword God, maaaring hindi mo ito alam. Ang batas ni Elder Hua Feihua na Flower Sea, ay maaaring makipag-ugnayan sa mga bulaklak at halaman kahit saan. Hanggat gusto niya, may mga bulaklak kung saan may mga bulaklak. Ang kanyang mga mata at tenga. Jiang. Pinandilatan ni Hua Feihua si Jiang. Naninigas ang mukha ni Jiang. At napangiti siya ng nakakahiya, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Kung tutuusin, medyo hindi tunay na pag-usapan ng mga batas ng ibang tao. Sumimangot si Ye Fan. Paano naman ang laban ni Gretna? Hindi dapat. Pagkatapos ng lahat, ang base ng paglilinang ay hindi pareho ang grado, at hindi lahat ng mga lugar ay may mga bulaklak. Ang
Kinilala ni Emperor at Xiao Qingshan si Su Qingzhou, at ang 10 ay walang anumang opinyon. Ang mga matatanda ng lahat ng angkan, na nakikinig sa maayos na mga tagubilin at panukala ni Su Qingzhou, lahat sila ay tumanggo. Unti-unti nilang napagtanto na makatuwiran para sa Sword God na hayaan ang kanyang asawa na pamahalaan ang alyansa. Mula sa pananaw ng pamumuno, tila ang Diyos ng Espada ay si Mrs. ito ay mas angkop. Hindi ganoon kasimple ang pamunuan ng alyansa. Obserbahan kita, kung mayroon kang lihim na motibo, huwag subukang gumawa ng anumang mga trick. Malamig na sabi ni Hua Feihua habang nilalagpasan si Ye Fan at ang kanyang asawa. Ye Fan, para sa isang sandali, ikaw ba ay nagudyok sa kanya ng mag-isa? Kung gayon, umaasa ako na higit pang mga siwa si Elder Hua. Nakangiting tumugon si Su Qingzhou. Lumapit si Xiao Qingshan at hinawakan ang braso ni Hua Feihua. Okay, Xiao Hua, samahan mo si auntie na bumili ng bagong damit para sa mga bata. Ni The way, kumusta ang nanay mo kamakailan? Tita, wait and see you later. Tignan mo siya. Matagal ko na siyang hindi nakakachat. Nag-aatubili si Hua Feihua, ngunit kinaladkad siya palayo. Isang bagay ang bumababa sa isang bagay. Lumapit si Gigi Hei, ngumiti, at commendat kay Ye Fan at sa kanyang asawa, kayong dalawa, huwag masyadong mag-alala, si Xiaohua ay isang seryosong tao at may matinding pagbabantay, ngunit wala siyang masamang intensyon. Ngunit mabait. Hindi magiging masama ang mga taong gusto ng mga bulaklak at halaman, tumanggo si Su Qingzhou. Miss Su, mas matalino ka talaga sa asawa mo. May utak si Lord Sword God, ayaw ko siyang kalabanan, kailangan niya akong kalabanan, ako talaga. Tahimik na naglabas ng lumilipad na espada si Ye Fan. Mauna na ako. Tumakas si Gigi Hei. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na matawa, at pinandilatan ang lalaki, asawa, kahit na gusto mong iligtas ang mukha para sa akin, para ipakita sa akin, hindi mo naman kailangang maging sobrang tanga, tama. Masyado kang gumanap, hindi ka maniniwala ng iba. Hindi ako kasing talino ng asawa ko. Tumawa si Ye Fan. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at ngumiti, ngunit ang kanyang mukha ay namutla habang hinahawakan niya ang damit ni Ye Fan. Asawa, balik muna tayo. May napagtanto si Ye Fan, at mabilis na dinala si Su Qingzhou upang maghanap ng lugar kung saan walang ibang tao, at inilipat ang kanyang layunin sa espada. Pagkatapos bumalik sa Titan World, si Su Qingzhou ay nagmamadaling pumunta sa isang open area. Inilabas niya ang walang salita na libro, itim at puti na nakasabit sa kanyang katawan. Kasabay nito, muling pumasok si Su Qingzhou sa estado ng Diyos ng taglamig. Eternal Mysterious Ice Body. Ang kanyang mahabang buhok na puti niebe ay lumipad, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng halo ng mga bituin na parang sepiro. Napansin ni Ye Fan na ang mga asol na malahiyas na kristal na ito, bagamat napakapino, ay naging dahilan ng paglamig ng katawan ni Su Qingzhou. Ang Diyos ng taglamig ay nagdilim na sa mundo at pumasok sa malamig na taglamig, at sa pagkakataong ito ay tila pumasok na ito sa panahon ng yelo. Mahirap isipin kung gaano kalaki ang temperatura ng babae sa oras na ito ay -0. Biglaan. Isang kapangyarihan ng hangin, ang kapangyarihan ng banal na kulog, ang lumitaw sa katawan ni Su Qingzhou. Og. Gatlang M. Si Su Qingzhou ay nagpakawala ng matinis na sigaw, at ang kanyang damit, balat, at katawan ay mabilis na napunit at sumabog. Kahit na ang katawan ay nasa ilalim ng proteksyon ng Heavenly Book at ng Eternal Mysterious Ice Body, lubos na nitong napabuti ang depensa nito. Gayunpaman, ang agwat sa paglilinang ay napakalaki, at ang pinsalang dinanas ni Su Qingzhou ay hindi isang bagay na kayang hawakan ng kasalukuyang paglilinang ni Su Qingzhou. Bagamat may mga inaasahan si Ye Fan sa kanyang puso, nadurog pa rin siya nang makita niyang ang babae ay malubhang na sugatan at puno ng dugo. Mabilis niyang pinaghiwa-hiwalay ang isang bola ng espiritual na enerhiya at inihagis ito. Niyakap niya si Su Qingzhou, na naghihingalo na, nakalahati na lang ng buhay niya ang natitira. Nag-iinit ang mga mata ni Ye Fan, at kinaiinisan lang niya na hindi niya matulungan ang mga kababaihan na makayanin ito, dahil ito ang mga pinsalang natamo na kay Su Qingzhou, ngunit naantala ito hanggang ngayon. Ikaw na tanggang babae, gusto mo bang lumaban ng ganito? Kung pipiliin ni Ye Xuanguang na makipagsapalaran, at sa wakas ay ginamit mo si Long Xiao Jiushan, nawalan ka talaga ng buhay, alam mo ba? Kabanata 2932 Destiny. Mabilis na hinigup ni Su Qingzhou ang espiritual na enerhiya, inayos ang kanyang katawan at espiritu, at humihingal na may maputlang mukha. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, sa wakas ay nagpakita si Su Qingzhou ng isang pahiwatig ng malarosas. Sumandal si Su Qingzhou sa mga braso ng lalaki, bahagyang umiling, at nagpakita ng kumpiyansang ngiti. Hindi niya gagawin, dahil hindi siya isang emperador, at ang kanyang tapang ay limitado pagkatapos ng lahat. Hindi siya nangangahas na ilagay ang lahat ng mga pundasyon na kanyang itinatag sa mesa ng pagsusugal. Kung tutuusin, halos hindi niya ako napapanalunan, at wala siyang mukha. Siya ay isang bayani, at tiyak na pipiliin niyang mag-iwan ng tala. Sa hinaharap, hindi ko matitiis na basagin ang kaldero at malubog ang bangka. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at umiyak, sabi mo ilang beses mo lang nakilala si Ye Xuanguang, paano mo siya mas kilala kaysa sa akin?
Asawa, tumalikod si Su Qingzhou at hinawakan ang kamay ng lalaki, Ye Shuangguang. Ang Shuangguang, sa palagay ko, ay hindi nabanta sa iyo. Ang kanyang mga halaga, ang kanyang pattern, ay nakatadhana na hindi maging hari sa eroplano ng Taishi, pabayaan ang kanyang lakas. Gayunpaman, bilang isang mandirigma, hindi siya mabuti para kay Shenlong. Loyal siya at may bottom line sa ugali niya. Kaya, kung may pagkakataon sa hinaharap, dapat mong bitawan ang ilang mga nakaraang hinaing at huwag kang maging kaaway sa kanya. Napakakapakipakinabang pa rin ng taong ito. Tinatamad akong makipag-usap sa kanya. Siya ay isang kaaway, kinuha ko siya bilang isang kaaway at direktang pinatay siya, sabi ni Ye Fan. Bueno, iyon ang sinabi ko, tumanggaw si Su Qingzhou. Medyo na-curious si Ye Fan, asawa, ngayon lang ako nakinig sa iyo, ano ang sitwasyon ng batas ng iyong eroplano? Nakikita ko na noong ginamit mo ang batas na ito, parang may naiwan sa iyo. Ginawa. Mali ang nabasa ko, o talagang? Tama ang nabasa mo, medyo hindi mapalagay ang mga mata ni Su Qingzhou, kung sasabihin ko, huwag kang magalit, huwag mo akong ihagi sa mukha. Mukhang mali si Ye Fan, palagi mo akong binubuli, gaano ako kalakas ng loob na magalit sa iyo. Sumasang-ayon ka ba? Okay, kahit anong sabihin mo, hinding-hindi ako magagalit sa asawa ko, nipapagalitan kita dahil sinisisi kita. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay at nanumpa. Noon lamang huminga ng malalim si Su Qingzhou at sinabing, ay. Binigay ko ang isang bahagi ng aking yangsho. Ano? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ye Fan. Sabi mo hindi ka dapat magalit. Nagmamadaling sabi ni Su Qingzhou. Ang mga kalamnan ni Ye Fan ay tensyon, at ang mga asul na ugat ay lumitaw sa kanyang noo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin upang pigilan ang kanyang galit, patuloy siyang nagtanong, ano ang nangyayari? Itinikom ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi at sinabing, ang batas na naiintindihan ko ay destiny. In simpleng termino, ito ay upang manipulahin at baguhin ng iba't ibang ang destiny, at maswerte, ng mga bagay sa eroplano. Halimbawa, noong nakikipaglaban ako kay Ye Shuangguang, binago ko ang aking kapalaran. Sa oras na iyon. Sa orihinal, aatake sana ako ng Heavenly Secret Dragon Crossbow at Thunderblade sa oras na iyon. Gayunpaman, sa pilitan kong ipinagpaliban ang kapalarang ito at naantala ito hanggang ngayon. Sumusunod. Pangkalahatang paglalarawan ni Su Qingzhou, naramdaman ni Ye Fan na hindi na kaya ng kanyang puso. Kapalaran. Masyadong nakakatakot ang panuntunang ito. Pagbabago ng kapalaran laban sa langit. Kailangang umasa ang lahat sa pagsusumikap at pagsusumikap upang madaig ang ilusyon na kapalaran iyon. Ngunit si Su Qingzhou, tulad ng isang chef, ay itinuturing ang kapalaran bilang isang nakikitang sangkap. Ayon sa kanyang mga pangangailangan, maaari niyang gawin ang kapalaran sa iba't ibang mga pagkain, sa iba't ibang mga estilo, at ihain ang mga ito sa iba't ibang oras. Ito. Ang gumawa ay ganoon lang, tama. Hindi tama yan, kung kaya mo namang baguhin ang kapalaran mo, bakit hindi mo na lang tanggalin ang pinsala at ilayo mo ang sarili mo sa tamaan? O, maaantala mo ang pinsala sa ilang daan, libu-libong taon mamaya. Nagtanong lang si Ye Fan sa kalagitnaan, at biglang may na-realize siya. Ang presyo. Binago mo ang iyong kapalaran, kailangan mong bayaran ang presyo. Mapait na ngumiti si Su Qingzhou, oo, ang aking batas ng destiny, ay hindi makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, kailangan kong magkaroon ng sapat na paglilinang upang masuportahan ako. Ako ngayon ay umaasa sa celestial na aklat upang halos hindi makapasok sa bukas na langit. Kung ikukumpara kay Ye Shuangguang, ang lakas ko ay masyadong mahina. Pangalawa, asawa, maaring hindi mo alam, lahat ng bagay sa mundo ay reincarnated by cause and effect. Ang tadhana ay isang bagay na palaging makakaapekto sa isa't isa. Ang pagbabagong ginawa ko sa aking sarili ay talagang nagpabago sa orihinal na kapalaran ng lahat ng tao sa paligid ko. Halimbawa, dapat ako ay malubhang nasugatan, si Ye Shuangguang ay dapat na nanalo, at lahat ay dapat na pinagtawanan kami. Ngunit, pinilit kong baguhin ang lahat kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kaya, ang pagbabago ng kapalaran ay napakakomplikado. Ang pagbabago ng kapalaran ng isang tao ay nagsasangkot ng kapalaran ng hindi mabilang na mga tao at bagay. Kaya, hindi ka sapat, kaya binayaran mo ang sarili mong yangsho para makabawi. Oo, dahil kahit anong pilit ko, napakalaki pa rin ng gap kay Ye Shuangguang. Sa teorya, ni hindi ko mahuli ang isa sa kanyang Heavenly Secret Dragon Crossbow. Ang dahilan kung bakit pinili kong dumpensa na lang at hindi umatake ay dahil wala akong choice kundi gawin ito. Kung gusto kong talunin si Ye Shuangguang, kahit maubos ko ang yangsho ko, baka hindi ko magawa. Ang dami ng destiny, na kailangang baguhin ay sobrang laki na para sa akin. Isipin mo na lang, anong uri ng sword, ang kailangan, sa lakas ko ngayon, matatalo ko ba si Ye Shuangguang? Umiling si Ye Fan, walang ganap na pagkakataong manalo. So, defense lang ang mapipili ko. Ipagpapaliban ko ang kapalaran na masaktan, at pagbalik ko rito, gagamitin ko ang aklat ng langit para labanan ang karamihan sa pinsala para sa akin. Pero, ang lakas ni Ye Shuangguang ay napakalakas pa rin.
Gusto kong ipagpaliban ito ng kaunti pa, at ilipat ang napinsalang kapalarang ito makalipas ang ilang araw, ngunit nalaman kong aabutin ito ng mahabang buhay. Makakatipid lang ako hanggat maaari at maantala ang pagkaantala hanggang makalipas ang 2 oras. May dahilan Yugo, ginamit ko ang Future Yang Show ko, kapalit ng matagumpay na clearance ngayon. Siyempre. Sa katunayan, ito ay salamat din sa makalangit na aklat na isinama sa akin. Kung hindi, kahit pilit akong magantala, mamamatay ako maya-maya. Sa wakas ay naunawaan ni Ye Fan na ang mga batas ni Su Qingzhou ay talagang makapangyarihan, ngunit ang kanyang paglilinang ay napakababa pa rin. Bukod dito, ang pagmamanipula ng batas na ito ay talagang napakamaparaan. Dahil medyo mahirap isulat muli, kailangan mong isaalang-alang ang gastos. Kung hindi siya makontrol ni Su Qingzhou, maaaring magbayad siya ng mabigat na halaga, ngunit maaaring hindi siya makakuha ng magandang resulta. Sa isang desperadong sitwasyon na tulad nito, kailangan mo pang bayaran ang sarili mong Yang Show para ma-activate. Ilang taon mo na bang nainom ang Yang Show? Tanong ni Ye Fan. Ilan? Ilang daan? Ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at bamulong. Ano? Galit na galit si Ye Fan, gustong pag-alitan ng babae. Gustong pag-alitan ng babae. Ngunit nang makita ang agrabyado na hitsura ni Su Qingzhou, naalala niya na nangako siyang hindi siya magagalit, kaya kinailangan niyang magpigil. Su Qingzhou, napakalupit mo sa sarili mo. Daan-daang taon ng Yang Show, ginagamit mo lang ito ng ganito. Ginagamit mo ito ng ganito, mayroon ka bang sapat na Yang Show? Asawa, bagaman hindi ko alam, eksakto kung ilang taon ng buhay, ngunit ang ilang daang taon ay dapat magkaroon ng kaunting epekto. Isa pa, hindi ko talaga magagamit sa ganoong paraan sa lahat ng oras. Halimbawa, sa pagkakataong ito, kung ginamit niya ang Long Shao Jiushan, hindi ako mangangahas na kunin ito. Kaya nakaisip ako ng paraan kasama ka at umiwas ako ng magkasama. Kung tinamaan ka ni Long Shao Jiushan at gusto mong mabuhay, sa palagay ko ay hindi sapat ang 10,000 taon ng Yang Show. Dahil kahit may libro akong galing sa langit, hindi ko matiis na pagdurusa iyon. Ibig sabihin, kailangan kong patuloy na maghanap ng paraan para maantala, pagkatapos ay ang aking Yang Show ay patuloy na mabilis na maubos. Pinandilatan ni Ye Fan ang babae at nagbabala, alam mo lang. Ikaw, ang batas ng tadhana, ay hindi magagamit maliban kung ito ay napipilitang gawin ito. Kapag bumuti ang iyong cultivation base, isaalang-alang ang paggamit muli ng panuntunang ito. Hindi ganoon, sa pagkakataong ito laban kay Ye Shuangguang, ang lakas ay magkaiba. Kung makatagpo ako ng isang kalaban na mas mahina kaysa sa akin, o katulad sa akin, sa katunayan, hindi ko kailangang bayaran ang presyo, at maaari kong gamitin ang mga patakaran upang magbago ng malaki. Su Qingzhou, sabi. Maglakas loob na gamitin ang Yang Show para muling isulat ang kapalaran, malugod akong tinatanggap sa iyo. Si Ye Fan ay may seryosong mukha. Sa bagay na ito, hinding-hindi niya hahayaang manggulo ang mga babae. Ito ay mas mapanganib kaysa sa paggamit ng walang salita na mga kasulatan ng walang pinipili. Kaso, isang araw, umasa si Su Qingzhou sa kanyang sarili para muling isulat ang kanyang kapalaran. Kung umabot sa sobrang krisis. Pagkatapos ay maaari niyang direktang gamitin ang lahat ng kanyang Yang Show. Sa halip, mas mabuting hindi magkaroon ng batas ng tadhana, dahil alam niyang hindi siya magaling, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na makipagsapalaran. Si Su Qingzhou ay matamis sa kanyang puso, alam na isang lalaking nag-aalala rin siya sa kanya. Okay, papakinggan kita. Binigyan ni Su Qingzhou ng bu, ang lalaki. Sapat na ba? Sabi ni Ye Fan na may diretsyong mukha. Galit na sinulyapan siya ni Su Qingzhou, at magpapatuloy na sana ng makarinig siya ng dagandong ng dragon sa di kalayuan. Kabanata 2933 tingnan lamang ang tatlong trick. Baka biglang kumalat ang isang berdeng dragon sa gilid nila. Isang asul na dragon na nababalutan ng asher na apoy ang pumailan lang sa kalangitan at nakahiga sa kalangitan sa itaas ng mahusay na porma sayon. Xinglong, si Qinglan. Nagulat at natuwa si Ye Fan, at tumayo na hawak ang babae. Naramdaman kong malapit na siyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay, ngunit hindi ko inaasahan na magiging matagumpay ito. Mataas na ang bloodline talent ni Feng Qinglan, at ang kanyang cultivation ay pangalawa lamang kina Xiao Ziner at Zhuguang sa mga kababaihan, at solid pa rin siya. Sa pagkakataong ito, umaasa sa kapangyarihan ng simula, ang natitirang kaluluwa ng Titan, ang dugo ng Titan, at nasaksihan ang 5 kuko na gintong dragon na tumawid sa kapahamakan gamit ang kanyang sariling mga mata. Masasabing ang cultivation state ni Feng Qinglan ay itinaas sa isang mahusay na antas na hindi matamo. Nang dadaan na ang dalawa, nakarinig sila ng sigaw ng phoenix, isang black gold phoenix bird, na pumailang lang sa langit. Biglang, ang kaluluwa ng Qinglong Dragon at ang itim na gintong phoenix ay pumutok at sumayaw sa kalangitan, na napakaganda. Nasa labas din si Zier. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Fan, naramdaman ang hininga. Ang mga batas ng eroplano, itinaas ni Ziner ang kanyang Red Lotus Sui Huangyan sa isang antas. Taos-puso ding sinabi ni Su Qingzhou, sa ganitong paraan, wala tayong problema sa Arcane Divine Realm at sa Satan Army.
Umiling si Yefan at sinabing, maaaring maging fighting force si Zinner, at nasa bukas na mundo na siya. Dapat ay maayos siya sa kanyang Fengyan na antas ng emperador. Ngunit kahit na naabot na ni Qinglan ang Qinglong, nakikita ko ang antas ng kanyang paglilinang at wala pa ring problema. Sa Chaos Realm, kailangan ng kaunting oras para linangin. Qinglan o Chaos Realm. Maingat itong dinaman ni Su Qingzhou, at nalaman na ito nga ang nangyari, paano? Sa tingin mo ba lahat ay may wordless book? Asawa, hindi ganoon kadaling buksan ang Heaven Realm. Gayunpaman, dahil naunawaan ni Qinglan si Qinglong, sandali na lamang bago magbukas ang kalangitan. Napangiti si Yefan at sinabing, gayon din, napaka-relax namin tungkol kay Satan at Arcane Divine Realm. Asawa, nakalimutan mo na ba, maaari kong ilipat ang aking layunin sa espada. Mabilis kong masusuportahan ang iba't ibang mundo at malutas ang maraming mga isyong madiskarteng mag-isa. Hindi, asawa, hindi mo magagawa iyon. Agad itong tinanggihan ni Su Qingzhou. Bakit? Nagulat si Yefan, wala kang tiwala sa akin. Siyempre hindi, ngunit kung wala kang sasabihin, may 3 dahilan kung bakit hindi mo magagawa iyon. Una, kapag nalantad ang iyong sword intent transfer rule, ang kalaban ay agad na magbabantay. Minsan mong gamitin, at malalaman nila, ang malaking bagay ay mag-retreat muna. Maaari mong malutas ang kalaban sa isang strategic na antas, ngunit ito ay hindi sapat upang iikot ang lahat, at mawawalan ka ng isang surprise hole card. Hindi tanga ang mga tao, at tiyak na makakahanap sila ng paraan para gumawa ng ilang hakbang laban sa iyong panuntunan. Pangalawa, hindi pa natin mapagkakatiwalaan ang sarili nating mga tao. Paano kung ang isang tao ay talagang hindi mapalagay at mabuti ang ibig sabihin, at sadyang pinalipat ka at itinapon ang sarili sa lambat? At ang ikatlong pinakamahalagang punto. Pamumunuan natin ang angkan, ang arcane na kaharian, at magtatayo ng isang imperyo ng tao. Kahit na hindi ka manager, isa kang emperador, ang monarko ng buong sangkatauhan. Ikaw ba ay isang emperador, tumatakbo sa paligid, tinutulungan ang iyong mga tauhan na pumunta sa digmaan? Nakikita mo ba si Satanas at ang iba pang mga demonyong hari, susugod ba sila sa larangan ng digmaan? At saka, kahit handa kang magpakumbaba para ipaglaban ang ibang strategic level, may respeto pa rin sila sa sarili. Ang pagprotekta sa mundo ng mga tao ay hindi lamang ang iyong negosyo. Dapat mong hayaan ang lahat na makilahok upang magkaroon ng pakiramdam ng pagiging kabilang. Natigilan si Yefan, pinag-isipan ito ng mabuti, ito talaga ang nangyari. Ang sarili mong paglipat ay talagang hindi garantisadong ligtas. At, mukhang medyo kainahinala sa pagiging babysitter sa pamamagitan ng pagtulong sa lahat ng dako. Ako ang maghahari sa alyansa ng mga tao, ngunit ayaw kong maging kawatan nila. Asawa, napakasaya na nandito ka, pinag-isipan mo talaga ang lahat para sa akin. Mukhang masaya at nasisiyahan si Yefan. Huwag kang mag-alala, mag-aayos ako kapag nakolekta ang katalinuhan mula sa Alpha Divine Realm. Pumunta ka para batiin muna sina Zinner at Qinglan. Sa pamamagitan ng ang paraan, ang batas ng aking kapalaran, asawa, huwag mong sabihin sa akin. Tumango si Yefan, tiyak na hindi niya sasabihin, ang ganitong uri ng batas ay masyadong baluktot, at makakasama si Su Qingzhou na sabihin ito. Bukod dito, tanging sa pamamagitan lamang ng pagpapaunawa sa lahat ng malinaw sa mga batas ni Su Qingzhou ay maaaring maging mas ligtas siya. Ngunit, naghinala si Yefan na kahit hindi nila sabihin, malamang alam na ito ng mga matandang foodies. Pagbalik nila sa tirahan, binabati ng mga babae sina Xiao Zinner at Feng Qinglan. Ate, kahanga-hanga ka. Ngayon ay matutulungan ko na si Brother Yefan. Tuwang-tuwa si Du Yuner kaya napaiyak siya. Bakit ka umiiyak, babae, hindi ka nasira? Ang pag-iyak mo ay masakit sa mata ko. Nagalit at nakakatawa si Xiao Zinner. Lan, sa'yo talaga yan. Alam ko noong nasa Honghuang ako, siguradong makakarating ka sa Qinglong. Hindi ko lang akalain na dadating ako ng ganoon kaga. Niyakap ni Xiao Waisu ang kanyang magaling na kapatid, tumatalon at tumatalon. Si Feng Qinglan ay may nakasabit sa kanyang leeg, na may walang magawang ekspresyon sa kanyang mukha, okay. Hindi ako kasing lakas ni Zinner. Siya ay isang bata sa antas ng emperador sa antas ng eroplano, at ako ay nasa Chaos Realm, sa ngayon. Haha, malapit na. Lumapit si Yefan sa oras na ito at nakangiting sinabi, ang araw na ito ay talagang dobleng kaligayahan, ang aming pamilya ay biglang nagkaroon ng 2 antas ng eroplano na Phoenix Birds at Azure Dragons. Mabahong Yefan. Anong nakakatuwang nangyari sa labas kamakailan? Nabugbog ka na ba ng sinumang eksperto sa antas ng antas? Kung hindi mo sila kayang talunin, pwede silang turuan ni Miss Ben ng leksyon para sa iyo. Confident na sabi ni Xiao Zinner. Alam naman ng lahat na ganoon lang ang tono ng boses ni Xiao Zinner, sanay na siya. Siyempre, hindi niya iisipin na mas magaling siya kay Yefan. Kaya naman, nang marinig ito, ang lahat ng mga batang babae ay tumawa rin. Hindi napigil ang matawa ni Yefan, ilang taon na ang lumipas, ganito pa rin si Xiao Zinner. Talagang binugbog ako, Feng Xiaotian, isa sa 3 kailangan, bakit hindi mo siya bugbugin para sa akin sa susunod?
Biglang sumabog si Xiao Ziner ng itim at gintong apoy ng Phoenix, at sa isang pitik ng kanyang kamay, isang Fire Phoenix ang lumipad palabas. Phoenix Dance Sky Wheel. Ang Fire Phoenix ay naging patayong steam wheel at mabilis na lumapit kay Ye Fan. Pupunta ako. Itinulak ni Ye Fan si Su Qingzhou palayo sa kanyang tagiliran at humakbang pasulong. Ang unang layer ay nagkawatak-watek, at ang walang kapantay na layunin ng espada ay lumabo sa kanyang kamay. Isang espada ang bumangon, bumagsak ang kanyang sakong, at mahigpit niya itong sinalo. Boom! Malakas na hinampas ng fire wheel ang sword intent na nasa kamay niya. Unti-unti, tumigil ang pag-ikot ng steam wheel sa mga kamay ni Ye Fan, at tuluyang bumagsak. Humph! Stinky Ye Fan! Bakit invalid ang Infinity Law, para sa iyo? Napatalon si Xiao Ziner sa galit. Ngumiti at umiling ang mga babae. Gaya ng inaasahan, napakalayo pa rin ni Xiao Ziner sa kanyang sariling lalaki. Kinamayan ni Ye Fan ang kanyang mainit na kamay at nahihiyang nagkibit balikat. Huwag mo masyadong isipin, sa harap ko, walang pangalawang batas. Halimaw. Kami ay isa't isa. Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata sa lalaki, pagkatapos ay tumingin kay Feng Qinglan. Hihi, Qinglan. Ngayon na lahat tayo ay nasa pinakamataas na antas, subukan natin ang dalawang galaw. Si Xiao Ziner ay sabik na subukan. Ito, medyo naantig si Feng Qinglan. Huwag kang mag-alala, mas mababa ang cultivation base ko, at madalas akong sumusubok ng mga trick. Masyadong nakakatamad makipag-away sa mabahong Ye Fan na iyon, ang batas ay direktang magiging invalid. Hindi ko makita ang epekto. Kung gayon, tumanggo si Feng Qinglan. Sa oras na ito, sa hindi kalayuan, nagkataong dumaan si Ye Kyun, na parabang binabalak niyang kumuha ng asarol mula sa bodega patungo sa taniman ng gulay. Gumalaw ang puso ni Ye Fan, may naisip siya, at agad na binati si Ye Kyun. Master Ye Kyun, narito ang isang maliit na Qinglong nakakasulong pa lang, maaari mo ba akong bigyan ng ilang mga payo? Itinulak ni Ye Kyun ang gutay-gutay na straw hat sa kanyang ulo at gulat na tumangala kay Ye Fan. Siyempre alam niya kung ano ang nangyayari dito, ngunit ang dalawang bagong pinakawala na antas ng eroplano ay hindi niya hahayaan na masyadong mag-alala. Nang marinig ang sinabi ni Ye Fan, nag-alinlangan si Ye Kyun at ngumiti, dahil sinabi iyon ng young master, titingnan ng matanda. Ngunit saglit lang, at kailangan na nating pumunta sa bukid para magbunot ng damo, hinihintay pa rin ako ng amo. Huwag mag-alala, tingnan lang ang tatlong trick, nakangiting sabi ni Ye Fan. Tumanggo si Ye Kyun, ibinaba ang kanyang asarol, at pumunta sa gilid ni Ye Fan. Kabanata 2934 na espesyal na panauhin. Medyo kinakabahan ng mga babae lalo na ang simoy ng hangin. Kadalasan dahil ang Panginoon at katulong ni Ye Wuya ay masyadong mababa ang usapan at madaling lapitan, halos siya ay parang isang matandang magsasaka sa kanayunan. Ang pinaka-sinabi ni Ye Kyun ay yayain silang kumain, o pagtimpla sila ng tsaa. Sa makatuwid, hindi sinasadya ng lahat na nakalimutan na ang matandang ito ay ang Blue Dragon ng 8 Tribulation. Marahil, sa buong eroplano ng Taishi, walang Qinglong na may mas mataas na bloodline kaysa kay Ye Kyun. Palibhas ay binabantayan ng isang matandang Qinglong senior, si Feng Qinglan ay natural na makakaramdam ng sobrang pressure. Si Ye Kyun ay may ngiti sa kanyang mukha, mabait na parang matandang kapitbahay mula sa bahay ng kapitbahay, na pinapanood ang dalawang junior na naglalaro. Kung ganoon ay gagawa muna ako ng isang hakbang. Hindi binalak ni Xiao Ziner na gamitin ang pulang lotus para sunugin ang kanyang dugo, nag-apoy lang siya ng apoy ng phoenix sa kanyang normal na estado. Si Feng Qinglan ay hindi nang ahas na magmalasakit, at direktang inilabas ang dugo ng galit na dragon. Matapos ang pamimilit ng dalawang tao ay medyo malapit, ang kamay ni Xiao Ziner ay nag-apoy ng mahabang nagninangas na espada. Prime Phoenix Flame Blade. Sa ilalim ng kaunti sa kanyang mga paa, ikinalat ni Xiao Ziner ang mga pakpak ng phoenix sa likod niya, at biglang nag-vibrate, gamulong ang apoy. Agad na bumilis ang figure at umindayog patungo kay Feng Qinglan gamit ang isang kutsilyo. Malinaw na hindi inaasahan ni Feng Qinglan na pipiliin ni Xiao Ziner ang suntukan upang magsimula. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa Dragon Bloodline, ang Phoenix Bloodline ay mas mahusay sa malakihang pagpatay at long-range attack. Bagamat alam ni Feng Qinglan na ang kanyang paglilinang ay mas mababa sa kalaban, ayaw niyang mawala ang kanyang mga kasanayan. Ang kanyang buong katawan ay umaagos sa kapangyarihan ng bughaw na kalangitan. Tianfeng Longying. Nag-iwan ng after image, direktang kumislap ito sa likod ni Xiao Ziner. Kidlat, iniiwasan ang unang kutsilyo ni Xiao Ziner. Si Feng Qinglan mismo ay natigilan din sandali. Malinaw, siya lamang ang pumasok sa Qinglong, kaya hindi niya inaasahan na ang lakas ng hangin ay maaaring magbigay ng ganoong kalakas na acceleration. Thunder Strike. Si Feng Qinglan ay nasa sabik, iniunat ang isang braso, at ang kapangyarihan ng banal na kulog sa kanyang kamay, ZZ. Isang Divine Thunder Blade ang biglang sweep out. Si Xiao Ziner ay walang oras upang lumingon, at ang kanyang backhand ay isang kalasag, na humaharang sa kulog. Bang! Ang kalasag ng Purple Scorpion ay nagdulot ng isang shockwave ng apoy ng Phoenix.
Nakita ng dalawang babae ang excitement sa mga mata ng isa't isa. Nalaman ni Xiao Ziner na sa wakas ay mayroon na siyang mahusay na kalaban sa pagsasanay. Tinatamasa ni Feng Qinglan ang kapangyarihan ng Qinglong. Isang sulyap sa pulang lotus. Direktang nagbago ang katawan ni Xiao Ziner sa isang dosenang apoy ng Phoenix. Ang paglipat na ito ay orihinal na nangangailangan ng pagsunog ng dugo upang magamit, ngunit ngayon ay maaaring ilabas ito ni Xiao Ziner sa mga ordinaryong oras. Mahigit sa isang dosenang Phoenix Flame clone ang pumaligid kay Feng Qinglan, na naglabas ng iba't ibang pamamaraan ng Phoenix Flame. Nang makitang malapit na siyang makubkob, umatras si Feng Qinglan at tinapik ang lupa gamit ang isang kamay. Xingmo Kixingzo. Ang kapangyarihan ni Aoki ay tumalsik mula sa lupa. 7 malalaking bughaw kahoy na sinag ng liwanag ang pumailan lang sa kalangitan, at isang makapal na kurtina ng liwanag ang nabuo sa pagitan ng mga haligi. Ang mga magagaan na kurtinang ito ay parang mga dingding na tanso at dingding na bakal, na pinuprotektahan si Feng Qinglan sa gitna. Bang bang bang. Gitling. Sumabog si Feng Yan sa magaan na kurtina, ngunit hindi agad nakalusot. Nang makita ito, pinaliit ni Feng Qinglan ang kapangyarihan ng misteryosong yelo at biglang bumaba ang temperatura. Ice Dragon Teeth. Sa labas ng 7-star pillar, ang kapangyarihan ni Zuanbing ay naging hindi mabilang na malamig na nagyayelong ngipin, pagsipol at pagsipol. Ang clone ni Feng Yan ay pinunit ni Bing Fang at nabasag. 3 galaw. Sigaw ni Ning Zimo. Natigilan si Ye Fan. Ito. Paano nangyari ito? Asawa, anong problema? Nagtataka si Su Qingzo. Masayang nag-aaway ang dalawang babae, halatang walang balak tumigil. Lumipad si Xiao Ziner sa kalangitan, ibinuka ang kanyang mga braso na parang mga pakpak, at tumawag ng isang Phoenix Flame Ball na pumuno sa kalangitan. Ulan ng apoy. Nag-condensed si Feng Yan na parang mainit na bato, na may mabigat na kapangyarihan, bumagsak. Parang hindi maiiwasan ang simoy ng hangin sa loob ng 7-star pillar. Sa sandaling tila huli na para umiwas, pinili na lang ni Feng Qinglan na lumaban. Blue Dragon Shaking Earth Armor. Ang kapangyarihan ng daigdig ay parang tuloy-tuloy na daloy ng likidong copper ore, mabilis na nakakabit kay Feng Qinglan. Nakasuot siya ng makapal na patong ng baluti sa buong katawan. Nang bumagsak ang apoy na meteor, marahas na binomba si Feng Qinglan, ngunit ang lupa ay mabilis na nagbahagi ng pinsala. Hihi, Qinglan, hindi mo ito magagawa. Ang aking panuntunan ay walang katapusan, ang ulan ng apoy ay hindi titigil. Hindi ito kasing simple ng isang round ng pinsala. Tumawa si Xiao Ziner sa hangin. Sa wakas ay natukoy niya na hindi ang sarili niyang mga batas ang may problema, si Ye Fan ang nagkataong kaaway niya. Sa harap lamang ni Ye Fan, ang kanyang walang katapusang batas ay magiging walang bisa. Nang marinig ito ni Feng Qinglan, bigla niyang napagtanto na hindi na niya talaga kaya. Ang katawan ay unti-unting nakaramdam ng init, at ang apoy ng Phoenix ay mabilis na nabura ang Earth-Shaking Armor. Biglang napagtanto ni Feng Qinglan na ang Kanglong Earth-Shaking Armor ay pangunahing ginagamit upang labanan ang pisikal na pinsala, at upang harapin ang mataas na temperatura ng apoy ng Phoenix, ang epekto ay napakakaraniwan. Nang makita iyon, ang pinsala na maaaring mapaglabanan ng Earth-Shaking Armor sa parehong oras ay malapit ng lumampas sa limitasyon. Hindi. Masyadong mahirap si Ziner. May napagtanto si Ayer. Ay mali at sumigaw. Napagtanto din ito ni Xiao Ziner sa langit, at nagmamadaling isinara ang kanyang mga kamay upang pigilan ang walang katapusang batas. Ngunit huli na para bawiin ang apoy na ulan na pinakawalan. Sa sandaling ito, nagkaroon ng ideya si Feng Qinglan, at muling binago ang trick. Isang madilim na kapangyarihan ng dugo ng dragon ang lumitaw kay Feng Qinglan. Isang patong ng parang tinta na baluti ng yelo ang nakakabit sa kanyang katawan. Mayroong mga pattern ng dragon scale sa buong armor na napakaganda. Kaiba sa Kanglong Earth-Shaking Armor, ang baluti na ito ay nakakabit lamang sa katawan, manipis na parang pakpak ng sikada, magaan at maliksi. Yan Bingja. Lalong nagulat si Ye Fan nang makita niya ang eksenang ito, kalahating paniniwala, tumingin siya kay Ye Kyun sa tabi niya. Guro, si Yan Bingja ba iyon? Mukhang medyo nagulat si Ye Kyun. Maya-maya, tumanggaw siya at sinabing, oo. Sa sandaling ito, naramdaman ni Feng Qinglan na ang mataas na temperatura na Feng Yan Meteor ay hindi gaanong nakapatay sa kanya. Mabilis niyang inilipat ang kanyang posisyon, pinakawalan si Tianfeng Longying, at dumiretso sa ulan ng apoy. Nakahinga ng maluwag si Xiao Ziner at Nat Amba. Paumanhin, Qinglan, hindi ko na-control ang aking lakas. Umiling si Feng Qinglan at inalis ang Inkstone Armor sa kanyang katawan. Hindi mo kasalanan, dahil hindi ako sanay sa mga trick at nakulong ako sa kamatayan. Umakyat si Ye Fan sa oras na ito at nagtanong, Lanlan, bakit mo ginagamit ang Binglongya, at Bingyanjia? Nagulat sandali si Feng Qinglan, at pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, napagtanto niya na medyo kakaiba ito. Oo, paano ito? Kumunot ang noo ni Feng Qinglan. Ang mga babae ay mukhang nalilito, hindi alam kung ano ang nangyari. Asawa, kakaiba ba na nagagamit ni Qinglan ang dalawang pandaraya na ito? Tanong ni Nayen Rujiao. Siyempre,
Ang ngipin ng Ice Dragon ay nangangailangan ng 4 na kalamidad para magamit ang Asul na Dragon, at ang Inkstone Ice Armor ay mas hindi ka panipaniwala, kailangan ng 6 na pagnanakaw. Dahil ang Inkstone Ice Armor na ito ay gumagamit ng Dark Power, na maaaring sumipsip ng karamihan sa pinsala sa enerhiya. Kasabay nito, hindi ito makakaapekto sa bilis ng paggalaw, ngunit ito ay isang hanay ng napakalakas na sandata ng enerhiya. Bago ang 6 na kapigatian, makatuwirang sabihin na hindi magagamit ni Qinglong ang kapangyarihan ng kadiliman, pati na ang baluti ng Inkstone. Medyo hindi makapaniwala si Ye Fan. Naguguluhan din si Feng Qinglan, ako. Nakakailang lang ngayon lang. Instinct lang, feeling ko kaya ginagamit ko. Naiintindihan ko na at na-practice ko na ang iba't ibang pamamaraan ng Qinglong sa aking puso, ngunit hindi ko ito inaasahan. Ito ay gagamitin ng maayos. Lanlan, ikaw ba ay isang henyo na hindi pa nakikilala ng pamilyang Shenlong sa loob ng daan-daang milyong taon? Magagamit mo ang mga kasanayan ng Six Tribulation sa sandaling makapasok ka sa Asher Dragon Realm. Nagningning ang mga mata ni Xiao Waisu. Tama, nakakahiya naman. Nagpout si Xiao Ziner, hindi nakakagulat na napakalakas nito, lumalabas na ito ay isang pandaraya na magagamit lamang sa 6 na pagnanakaw. Master Ye Qun, mangyaring tumulong, ano ang sitwasyon? Nagmamadaling tinanong ni Ye Fan ang heavyweight na espesyal na panauhin sa tabi niya. Kabanata 2935 mabuti na maging kawili-wili. Haha, hinaplos ni Ye Qun ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, Miss Qinglan, hindi ba dapat dumating ka na lang sa Qinglong? Anong ibig mong sabihin? Nagtaka ang lahat. Biglang naliwanagan si Ye Fan, the Law of Planes. Ibig mong sabihin, ito ang epekto ng batas ni Qinglan. Actually, sa palagay ko, ang Ice Dragon Teeth at Yan Bingja na ginamit ni Miss Qinglan, mababaw lang lahat. Siguro, Miss Qinglan, pinapayagan ka ng batas ng iyong eroplano na gamitin ang ilan sa mga mataas na antas ng kasanayan sa Asher Dragon ng maaga. Ngunit, dahil ang iyong cultivation base at bloodline ay hindi pa umabot sa kaharian na iyon, kaya kailangan mong ang hugis nito ay hindi ang Diyos nito. May tiyag ang paliwanag ni Ye Qun. Natahimik ang lahat at tumingin kay Feng Qinglan. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Feng Qinglan at Bam Ulong, mukhang. Noong pinapanood ko ang Tribulation ni Xiaojin, napagtanto ko ang isang bagay na espesyal. Isinama ko ito sa aking pag-unawa sa Qinglong. Siguro kaya, ang 5-clawed Golden Dragon ay madaling makabisado ang karamihan sa mga kasanayan ng Human Asher Dragon, dahil ang banal na hayop ay may ganitong talento. Ikaw, dapat ay naimpluwensyahan ng banal na hayop, kaya sa isang tiyak na lawak, ginaya mo ang paggamit ng dugo ng banal na hayop. Ito ay isang pekeng, at hindi ito magkakaroon ng buong epekto. Siyempre, kahit peke ito ay ang Asher Dragon skill ng 4 Tribulations at 6 Tribulation. Ang eksenang ngayon ay maaari pa ring harapin, sabi ni Ye Qun. Master Ye Qun, ibang-iba ba ang Inkstone Ice Armor sa totoong Inkstone Ice Armor kanina? Tanong ni Ye Fan. Sa tingin ko ang armor ng Black Dragon Scales ay napakalakas na. Ito ay sumisipsip ng napakaraming pinsala nang hindi naaapektuhan ang aksyon. Si Xiao Ziner ay mukhang nanlumo, hindi siya naniniwala na ito ay isa lamang peke. Ang mga babae ay tumitingin din kay Ye Qun na parang bata. Bahagyang nag-alinlangan si Ye Qun at nakangiting sinabi, Bueno, dahil napag-usapan na natin ito dito, ang matandang alipin na ito ay magpapakita ng kaunti sa totoong Yanbing armor. Pagkababa ng boses, naramdaman na lang ng lahat na parang gumuho ang buong mundo. Ang temperatura ay bumaba ng gusto. Malapit nang mag-freeze ang lahat. Ito. Isang nakakatakot na puwersa ang lumitaw kay Ye Qun, na parang si Ye Qun ay direktang naging black hole. Ang isang tuloy-tuloy na daloy ng napakalaking enerhiya ay nagtitipon patungo sa Ye Qun. Langit at lupa, kadiliman. Ang dilim. Ang bawat isa ay pinanatili ang kanilang paningin sa dilim, at sa mas malapit na pagsisiyasat, hindi mabilang na mga light spot ang nawawala mula kay Ye Qun. Liwanag. Si Yanbing armor ang sumisipsip ng lahat ng liwanag. Si Ye Qun, na natatakpan ng Black Dragon Scale armor, ay nakangiting nagsabi, ito ang tunay na Yanbing armor. Yanbing armor ay hindi tungkol sa pagiging malamig, ngunit ang paggamit ng kapangyarihan ng kadiliman ay lumalamon sa lahat. Kung mas mataas ang cultivation base, mas maganda ang epekto ng Inkstone Ding armor. Hindi yun magpapabagsak sa mundo sa gabi. Ang talento sa linya ng dugo ng ating zulong, araw at gabi, ay hindi na kailangang umiral. Mukhang bigo ang candlelight. Ito ay hindi kinakailangang madilim. Sa karamihan ng mga kaso, hindi ito magdudulot ng ganoong sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, ang matandang alipin ay nabuhay ng mahabang panahon, at lumago ng kaunting pagtatanim. Young masters and ladies, huwag masyadong seryosohin. Mapagpakumbaba na sabi ni Ye Qun, at pagkatapos ay nagkalat ang Yanbingja. Maliwanag ang langit. Ang bawat tao'y nadama na kung sila ay gumugol ng isang mahabang polar night. Magalang na nagbitiw si Ye Qun, pagkatapos ay kinuha ang asarol at bumalik sa pagsasaka. Sa pagtingin sa likod ni Ye Qun, ang lahat ay natahimik ng mahabang panahon. Bigla wala akong motivation para magsanay.
Masyadong malaki ang gap na ito, nakakatamaan talaga ang mga tao, sabi ni Wu Yechuan sa pagkadismaya. Anong kalokohan ang sinasabi mo, nabuhay ang mga tao sa loob ng ilang panahon, ilang taon na tayo, hindi natin maihahambing ang ganito, sabi ni Ning Zimo. Tama. Siguradong malalampasan ng matandang babae si Ye Kyun. Sa hinaharap, malalampasan niya ang martial god. Ikan-away ni Xiao Ziner ang kanyang kamao na may matatag na ekspresyon sa kanyang mukha. Naiinggit talaga ako sa iyo, ate, palagi kang may tiwala sa sarili, natigilan si Du Yuner. Tumingin si Ye Fan kay Feng Qinglan, Lanlan, ano ang tawag sa iyong panuntunan? Medyo nalilito din si Feng Qinglan. Ang kanyang pamumuno ay napakahawig kay Qinglong na naisip niya na ito ay isang simpleng tagumpay lamang. Dugo ng Qinglong. Ako, hindi ko rin alam. Biglang hindi makapag-isip si Feng Qinglan. Dahil naintindihan ko lang ito pagkatapos kong mapanood ang Petronas Divine Tribulation, tawagin natin itong bates ng tagapag-alaga. Si Shilanyo ay mukhang umaasa. Go, go, hindi yan ang matikaw na ahas, o Little Golden Rule. Mabilis itong tinanggihan ni Ling Yue. Upang maprotektahan ang lahat at talunin ang duwag na sarili, si Xiao Jin ay naging isang gintong dragon sa galit. Sinamantala ni Qinglan ang pagkakataon na maging isang asul na dragon. Sa aking palagay, tawagin natin itong Kanglong Fury, mungkahi ni Su Qingzhou. Ang galit ni Qinglong. 2 beses na bamulong si Feng Qinglan, ngumiti at tumango, gusto ko ito, pagkatapos ay tinatawag itong galit ni Qinglong. Hihi, matalino talaga si Sister Qingzhou, at napakaganda ng pangalan niya. Kapag nasa top level ako, matutulungan mo akong mag-isip ng isa, sabi ni Shilanyo. Silly girl, lahat ng rules ay nakabatay sa sarili nilang perception. Ang dahilan ni Qinglan ay dahil espesyal ang rules niya. Hindi niya alam, kaya hindi siya nag-isip ng pangalan. Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata. Ate, hindi mo naiintindihan ngayon, matalino si Xiaoyu, samantalahin mo ang pagkakataong tapikin ang puweta ni Qingzhou, pakipot ni Du Yuner. Namula ang mukha ni Shilanyo, huwag mong sabihin. Nagtawanan ang mga babae, sobrang saya, tutal, 2 pa ang level sa pamilya. Pero, Lanlan, may sasabihin ako, huwag kang magalit. Kumurap si Xiao Waisu at sinabing, ikaw Qinglong galit, magiging walang lasa ba ito? Ang iyong panuntunan ay ang paggamit ng Qinglong teknik ng maaga, ngunit kung hindi mo ba posibleng gamitin ang Asher Dragon Bloodline sa hinaharap? Kung gayon, hindi ba mawawala ng kahulugan ang iyong batas? Sa kabaligtaran, ang batas na ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Nang hindi naghihintay na magsalita ang mga babae, nakangiting sabi ni Ye Fan. Oh, bakit? Na-curious din si Feng Qinglan. Sinabi ni Ye Fan, bagaman ang iyong Asher Dragon Fury ay maaari lamang gumamit ng pekeng mataas na antas ng Asher Dragon skills, maaari pa rin itong magbigay ng ilang mga epekto. Habang bumubuti ang iyong cultivation base at bloodline, ang mga kasanayang ito ay lalapit sa kumpletong Asher Dragon skills. Bukod dito, dahil magagamit mo ito ng maaga, gagabay ito sa iyo upang pahusayin ang iyong bloodline, na magbibigay daan sa iyong maging mas mabilis kaysa sa iba at magkaroon ng mas magandang pagkakataong malagpasan ang lahat ng antas ng Asher Dragon Tribulation. Kung isang araw, nakarating ka na talaga sa ika-6 o ika-7 kalamidad. Mas mataas pa. Kung gayon ikaw ay halos walang kamatayan sa pamamagitan ng pag-asa sa Asher Dragon Bloodline lamang, bakit kailangan mong mag-ingat sa isa pa at isang mas kaunting batas ng eroplano? Naririnig ang Ye Fan. Pagsusuri, biglang tumango ang mga babae. Kung pag-uusapan, may pagkaunawa ako sa Qinglong. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa Qinglan. Sinabi ni Ye Fan kay Feng Qinglan ang natutunan niya noong nakipag-away siya kay Ye Shuangguang. Naturally, hindi siya umiwas sa mga babae, para lahat ng babae ay may makuha. Kaya, sa katunayan, Qinglan, hindi mo kailangang mag-alala. Ang iyong sariling galit sa Qinglong ay mas mahina kaysa sa ibang mga batas. Hanggat maaari mong pagbutihin ang Qinglong bloodline, anumang batas ay totoo, sabi ni Ye Fan. Puno rin ng fighting spirit si Feng Qinglan, mukhang patuloy kong pololekasan ang pagsasanay sa iba't ibang kasanayan. Tuwang-tuwa si Ye Fan, sa tamang panahon, samahan mo ako sa pagsasanay, para lagi kong maobserbahan ang iyong kapangyarihan sa Qinglong. Pagkatapos ng panahong ito ng pag-iisip, pagmumuni-muni, at pagsasanay, malapit nang maabot ni Ye Fan ang kanyang layunin. Sa oras na ito, kung maaari niyang hayaan si Feng Qinglan na ipakita sa kanya muli ang kapangyarihan ng Qinglong, mas tumpak niyang mahahanap ang nararamdaman. Dahil kara-rating lang ni Feng Qinglan sa Qinglong, mas angkop para sa kanya na mag-obserba. Pagkatapos ng lahat, kinailangan ni Ye Fan na tingnan ang gumaganang estado ng batas ng eroplano, hindi ang bilis at lakas. Asawa, outrisk ka ba kasama si Qinglan? Tahimik na tanong ni Su Qingzhou. Oo, tumango si Ye Fan. Oh, sige, halika, madalas akong magdadala sa iyo ng mga pampalamig, sabi ni Su Qingzhou na may malumanay na ekspresyon sa kanyang mukha. Nakaramdam si Ye Fan ng lamig sa likod niya. Tila kailangan niyang maging maingat. Hindi kalayuan, isang taniman ng gulay. Nakahuli si Ye Wuya ng matangkad na maliit na surot ng gulay mula sa dahon ng gulay.
Akyun, hindi ko pa nakikita ang bug na ito, parang bago, balikan natin kung marunong akong magluto. Oh, okay, sir. Lumapit si Yekyun na may dalang asarol at nakangiting tumango. Kanina ka pa ba nag-practice sa mga batang iyon? Hindi ko ito masabi, kaya tiningnan ko ito at hiniling sa matandang alipin na magbigay ng mga payo, ngunit nagbigay ako ng kaunting demonstrasyon, nakangiting sabi ni Yekyun. Okay na ba ang pakiramdam? Oo, kawili-wili, tumango si Yekyun. Mabuti ang maging kawili-wili, mabuti ang maging kawili-wili, halika, tulungan mo akong makahuli ng ilan pang mga bug, itinago ni Yewuya ang mga bug sa kanyang bulsa. Okay, sir, itinaas ni Yekyun ang kanyang manggas. Lumipas ang ilang araw sa isang kisap mata. Sina Yefan at Feng Qinglan sa mahusay na porma sayon ay walang kapagurang nagsanay. Para sa kanila, natural na lumipas ang oras. Sa isang mahabang kampo ng pagsasanay, nagkaroon din ng mutual na pagtutulungan, sa gitna, na tumutulong sa isa't isa upang umunlad. Ito rin ang unang pagkakataon para kay Feng Qinglan na magsanay sarado kasama si Yefan. Nang malaman niya kung ano ang nililinang ni Yefan, naisip niyang mali ang narinig niya noong una. Mas malalim ang nararamdaman niya sa kabaliwan at pagsusumikap ng lalaking ito sa paglilinang. Biglang dumating si Su Qingzhou para bumisita sa klase. Bagaman sinabi ng babae na pupunta siya upang magdala ng mga pampalamig, sa katunayan, hindi siya dumating sa lahat ng mga araw na ito. Asawa, may malaking nangyari sa Kyushu. Solemn na ang mukha ni Su Qingzhou, napilitan siyang gawin iyon, kung hindi ay ayaw niyang istorbohin ang lalaki. Kabanata 2936 na Suspect Object. Natigilan si Yefan nang marinig niya ang bahagyang mabibigat na salita ng babae. Sa kamakailang yugto ng panahon, siya ay nahuhulog sa paglilinang at Feng Qinglan, nagsusumikap at masaya. Pakiramdam ko ay talagang kasiya siya ang buhay na ito ng patuloy na pagpapabuti sa kendo at ang samahan ng mga kababaihan. Biglang-bigla, nang marinig ko ang aksidente sa Kyushu, may pakiramdam na, parang isang mundo ang layo. Naalala lang niya na marami pa pala siyang dapat asikasuhin sa labas. Ang pagiging kasangkot sa mga makamundong gawain. Kailan ba talaga ako magiging kalmado? Bumantong hininga si Yefan, inalis ang simula, at naglakad papunta sa gilid ni Su Qingzhou. Anong problema, Mrs.? Lumapit din si Feng Qinglan, na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit medyo guilty din. Sinulyapan ni Su Qingzhou si Feng Qinglan, ngunit wala siya sa mood na mag-alala tungkol dito. Ang 7 estratehikong mundo na kontrolado ng alyansa ng angkan ay biglang nawala ng ugnayan sa nakalipas na 2 araw. Ang teleportation array ay natamper at hindi na magagamit. Ang mga daigdig na iyon ang mga pangunahing posisyon upang labanan ang hukbo ni Satanas. Kung may isang aksidente ng maaga, ang hukbo ni Satanas ay maaaring lubos na paikliin ang distansya, magmaneho ng diretsyo, at pumasok sa Kyushu. Bukod dito, mahirap para sa amin na bumuo ng isang epektibong linya ng depensa, at ang estratehikong powerhouse ay hindi masusuportahan ito ng maayos. Sa isang mundo na may estratehikong kahalagahan, wala bang ekspertong magpoprotekta sa teleportation array? Natural, may iba't ibang angkan na nagbabantay sa Open Heaven Realm, ngunit ang kabilang partido ay isang antas ng eroplano. Sumimangot si Yefan, ano ang ginawa ng Awufa God Realm? Akala ko sa una, ngunit ang resulta ay mas masahol pa. Sinabi ni Su Qingzhou na may bahagyang pagkabalisa sa kasalukuyan. Ang bumaril ay isang malakas na lalaki ng Qinglong at sinasabing ito ay isang bulaklak na hindi isang bulaklak. Ano? Parehong nagulat sina Yefan at Feng Qinglan. Nung narinig ko lang nalaman ko na may Open Heaven Realm na nagpadala ng mensahe bago mamatay. At sinabing si Elder Hua Feihua ang umatake sa kanila. Hua is not a flower. How could it be her? Kahit na hindi niya tayo masyadong gusto, hindi niya gagawin ang ganoong bagay, di ba? Medyo hindi kumbinsido si Yefan. Ang problema ngayon ay posibleng makuha ang 7 mundo sa maikling panahon at talunin ang napakaraming Kaitian Realms. Kung gayon ang kalaban ay dapat na isang antas ng eroplano, at ang mga nakaligtas na saksi ay sinasabi rin na ito ay Hua Feihua. Ang kapangyarihan ng Qinglong ay ginaya. Masyadong maliit ang posibilidad, walang masama sa pagiging Asher Dragon. Meron. Iilan lang ang kilalang Asher Dragons, sumimangot si Su Qingzhou. Talagang hindi madaling alisin ang hinala. Tara, pumunta tayo sa Alliance Elders House at tanungin si Hua Feihua ng personal. Nadama ni Yefan na walang silbi ang magsalita ng marami. Bakit hindi rin ako pumunta? Baka may maitutulong ako ng konti. Tanong ni Feng Qinglan. Lan, ipagpatuloy mo muna ang pagsasanay, hindi ako magiging magalang kung kailangan mo ito, tumalikod si Yefan at ngumiti. Pagkatapos ng mga araw na ito ng pakikasama kay Feng Qinglan, pakiramdam niya ay may kung ano sa mga salita ng lalaki. Ang marangal at kaakit-akit na mukha, na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang pamumula, ay tumango. Malamig na ngumuso si Su Qingzhou. Noon lamang nabigla ang buong katawan ni Yefan, at nagpakita siya ng tapat na ngiti sa kanyang asawa. Hoy, mahal, bakit ang dami mong araw na hindi pumunta sa akin? Mismo na ako, halika, alis na tayo.
Mabilis na inakbayan ni Yefan ang mga balikat ng babae. Huwag mo akong hawakan. Paano tayo makakagalaw kung hindi tayo magkadikit? Hindi alintana ang paglaya ni Su Qingzhou, patuloy siyang niyakap ni Yefan sa nakamamatay na paraan. Gaano man kalaki ang mga bagay sa mundo, hindi ko hinikayat ang aking asawa na gumawa ng mga bagay na malaki. Maunlad ang tahanan at lahat, alam ito ni Yefan. Pagdating nila sa tahanan ng matatanda, nakita ng mag-asawa na dumating na ang 30 at 10 Diyos. Para sa alyansa ng angkan, mas nakakagulat na malaman na sinalakay ni Hua Feihua ang 7 mundo ng kuta. Hindi nakakagulat, si Hua Feihua mismo ay nasa Sol M na conference room na. Lord Sword God, Miss Su, nandito na kayong dalawa. Naglakad si Jiang Wen sa pintuan para batiin siya. Tiningnan ni Yefan ang Sol M na nakapaligiran sa eksena. Kamusta ang chat? May resulta ba? Tanong ni Yefan. Napabuntong hininga si Xiao Qingshan, Sword God, Xingzhou, nandito ka sa tamang oras, at dumaranas din kami ng sakit ng ulo. Sinalakay ni Qinglong ang 7 mundo ng kuta, at pamilyar siya sa daan. Pamilyar siya sa depensa ng bawat mundo. Ibig sabihin, ito ay karaniwang imposible para sa mga tagalabas na gawin ito. Sinabi ni Dizigi na may pangit na mukha, ang bagay na ito, magpapanik ang mga tao ng mga pangunahing angkan. Lumapit si Su Qingzhou kay Hua Feihua at nagtanong, Elder Hua, ano sa palagay mo? Bakit, sa tingin mo pinagtaksilan ko ang angkan? Saka bakit gusto ko pa bang nandito? Bakit hindi ka nalang tumakas? Si Hua Feihua ay mukhang mabagsik. Tinanong ko lang ang iyong opinyon, hindi ko sinasadyang sisihin ka, mahinang sabi ni Su Qingzhou. Blame. Wala pa naman akong ginagawang ganyan, kaya natural hindi ako dapat sisihin. Dapat ay labis kang nagagalak ngayon, nakikita na ako ay naging target ng pambabatikos ng publiko, isang taksil sa angkan. Ngumisi si Hua Feihua. Lumapit si Yefan sa kanya at sinabing, bagaman makikita na hindi mo masyadong gusto ang ating mag-asawa, ngunit. Naniniwala akong hindi ikaw ang may gawa nito. Naghihinala na nagtanong si Hua Feihua, bakit? Hindi ka tanga. Kung gusto mo talagang gumawa ng ganyan, bakit mo ipapakita ang totoong mukha mo? Sabi ni Yefan. Oo, mas malamang na ma-frame ang usaping ito. Kaya lang hindi namin maipaliwanag kung bakit may Qinglong, sabi ni Su Qingzhou. Xiaohua, lahat talaga ay naniniwala sa iyo. Huwag masyadong excited, talakayin mo lang itong mabuti, ngumiti si Xiao Qingshan at panatag. Kay Hua Feihua. Mata sa isang komplikadong pagtingin kay Yefan at sa kanyang asawa, huminga siya ng malalim at sinabing, aalamin ko kung sino ang nagpanggap sa akin at bibigyan ka ng paliwanag. Suriin. Paano mo susuriin? Kahit na ang iyong kakayahan sa pagsisiyasat ng Law of Flowers ay first class. Ngunit, huwag kalimutan, sa 7 mundo, 2 teleportation formation ang nasa disyerto, at ang isa ay nasa karagatan. Bilang karagdagan, ang 7 mundo ay magkalayo, kahit na gusto mong kolektahin ang lahat ng mga pahiwatig, aabutin ito ng maraming oras. Pagkatapos ng iyong investigasyon, ang hukbo ni Satanas ay nakapasok na sa Kyushu, umiling si Zhou Wangxian at sinabing. Then what do you say? Sinaman siya ng tingin ni Hua Feihua. Elder Hua Feihua, hindi ka ba nagtataka kung bakit ang Peking Qinglong na ito, sa halip na gayahin ng iba, ay gustong magpanggap na ikaw? Kailangan mo bang magtanong? Natural, ito ay dahil ito ay pinakaangkop na magpanggap bilang ako. Malamig na sinabi ni Hua Feihua, pananagutan ko ang katalinuhan. Kung hindi ako pinagkakatiwalaan, kung magsisimula tayo ng digmaan sa Arcane Divine Realm, hindi tayo magkakaroon ng unang pagkakataon. Arcane Domain man ito o ang Demon King na si Satanas, natatakot ako na gusto nilang mawalan ng tiwala sa aming angkan. Si Elder Hua Feihua ay hindi lamang namamahala sa katalinuhan, kundi isa rin sa mga kinatawan ng Shenlong clan. Kung hindi siya mapagkakatiwalaan, marami sa aming mga plano ay hindi maisakatuparan. Ang pag-uugali sa pagkakataong ito ay hindi lamang upang linisin ang daan para sa hukbo ni Satanas, kundi upang lumikha din ng kaguluhan para sa atin, sabi ni Zhou Wangxian. Ano ang silbi ng marami kang kausap? Naiintindihan ng lahat ang bagay na ito, ngunit ngayon ay hindi pa naalis ang hinala, sino ang maglalakas loob na maniwala kay Xiaohua? Malakas na reklamo ni Wang Wanro. Lahat ng hinihingi sa amin ng mga major clans na bigyan kami ng sagot, kung hindi ay hindi maglalakas loob na kumilos ang mga major clans. Kung tutusin, kung kami ang intelligence officer ng Tenhan Ors, kung traidor siya, mamamatay siya kapag nakipagdigma siya, Jiang said. Ngayon, maraming malalaking lungsod ang nagtaas ng mga pagdududa tungkol sa Shenlong clan. Ang ilang Kaitian realms na pinatay sa pagkakataong ito ay nagkataon lamang na wala sa Shenlong. Kaya, maraming tao ang nagtataka kung ang aming Shenlong clan ay sadyang gustong sumali sa kalaban, walang magawang sabi ni Gigi He. Bagaman hiniling namin sa mga pangunahing Panginoon ng lungsod na panatilihin ang katatagan, ngunit, kung hindi kami makapagbigay ng makatwirang paliwanag, natatakot ako sa madaling panahon. Mag-aalala ang mga tao, buntong hininga si Jiang. Matapos makinig ng ilang sandali, tiningnan ni Emperor Ziggy si Yefan ng makahulugan. Sword God, kung plano mong pag-isahin ang alyansa, ito ang unang hamon na makakaharap mo.
Kung hindi mapapatunayan ang pagiging inosente ni Hua Feihua, hindi na kailangang hintayin ang Arcane Domain at ang hukbo ni Satanas, at mahahati ang angkan. Nawala si Ye Fan. Naisip. Hindi talaga siya nag-aalala tungkol sa 7 teleportation formations, dahil magagamit niya ang Sword Intent para ilipat at dalhin ang mga tao para ayusin sa lalong madaling panahon. Kahit na ito ay ang pinakamasama, hindi niya hahayaang ang hukbo ng Demon King ang pumalit. Ang problema ay, may isang Qinglong na gumagawa ng masama sa lahat ng dako. Kung hindi ito malulutas sa lalong madaling panahon, ito ay magiging isang nakatagong panganib. Qinglong, hindi dapat marami sa buong eroplano ng Taishi, tama? Hindi ba lahat ay may hinala? Tanong ni Su Qingzhou. Kabanata 2937 tingnan ang silid ng kasal. Miss Su, precisely kasi wala masyado, so wala talaga kaming maisip na ibang tao. Kahit na bilangin mo ang yumaong Yao Zhongguo at Zhuang Biu, mayroon lamang 5 angkan. Dahil dito, mahirap para kay Elder Hua Feihua na maghugas. Kainahinala, paliwanag ni Jiang. Nagkatinginan sina Ye Fan at Su Qingzhou. Sa katunayan, nandyan sina Ye Qun at Feng Qinglan, ngunit halatang hindi sila iyon. Sword God, kung wala kang magagawa tungkol dito, ako mismo ang mag-iimbestiga, hindi ako maniniwala, at hindi ko mahahanap ang traidor na iyon. Malamig at mabagsik ang mukha ni Hua Feihua. Elder Hua, ano ang ikinababahala mo? Kailangan nating pag-isipan ito, at pagkatapos ay magpatuloy. Tumingin si Ye Fan kay Su Qingzhou ng papuri, tama. Asawa. Napatingin din ang lahat kay Su Qingzhou ng may pag-asa. Isang pagkakataon upang subukan ang kakayahan ni Su Qingzhou. Nag-isip sandali si Su Qingzhou, at sinabing, kailangan nating gawin ang paraan ng pag-aalis. Una sa lahat, imposible si Elder Feng Xiaotian. Elder Gigi He, mayroon ka bang patunay ng iyong alibay? Siyempre, maglaro ng chess sa Shenlong Chengyigan. Isang pulutong ng mga tao ang nanunood. Sabi ni Gigi He. Su Qingzhou, hindi ka ba nagtatanong ng walang kabuluhan? Sabi na, si Xiao Hua lang ang pinaghihinalaan. Naiinip na sinabi ni Huang Wanro, sa palagay ko, mayroong isang tao na maaaring gumamit ng mga batas ng eroplano upang gayahin ang pamamaraan ng Qinglong. Makatuwiran, imposible bang gawin ng natitirang 3 Qinglong ang ganoong bagay? Hindi ito pinansin ni Su Qingzhou, ngunit tinanong si Ye Fan. Asawa, pinatay mo si Zhuang Biu, sigurado ka bang patay na siya? Natigilan ang lahat, at natigilan din si Ye Fan. Miss Su, pinaghihinalaan mo ba na hindi patay sina Yao Zhongguo at Zhuang Biu? Tanong ni Zhou Wangxian na nakakunot ang noo. Stop being funny. Gusto mo bang sabihin sa mga anak ng bilyon-bilyong angkan na bumalik ang mga multo at pumatay ng mga tao? Inilibot ni Huang Wanro ang kanyang mga mata. Oh, parang kakaiba. Tinakpan ni Bai Yi ang kanyang mga pisngi. Hihi, multo, kawili-wili. Tahimik na bamulong si Candlewick Soul na nakaupo sa sulok, sa likod ng kanyang itim na buhok ay puno ng pananabik ang kanyang mapupulang mga mata. Matapos bumalik sa katinuan si Ye Fan, umiling siya, namatay ako sa ilalim ng aking layunin sa espada, hindi ako mabubuhay. Paano si Yao Zhongguo? Nang matagpuan ang katawan ni Elder Yao, ang kaluluwa ng dragon ay naglaho at ang kanyang katawan ay nabasag. Paano siya? Miss Su, ito ay masyadong walang galang sa namatay. Hindi pa malamig ang mga buto ni Elder Yao. Ang taong nagsalita ay isang gwapong lalaking Shenlong. Ikaw ay, hindi siya kilala ni Su Qingzhou. Si Uncle Feng Yujian ang direktor ng Zhongzhou Penalty Department, at sa pagkakataong ito, dahil sa mga espesyal na pangyayari, pumunta siya sa pulong sa ngalan ng kanyang tiyuhin. Iniyuko ni Feng Yujian ang kanyang mga kamay ng may paggalang. Ang kanyang tiyuhin na si Feng Xiaotian, sabi ni Ye Fan. Oh, agad na tanong ni Su Qingzhou, ibig mong sabihin. Nang matuklasan si Elder Yao, nawala ang kaluluwa ng dragon. Tama, tumango muli si Feng Yujian. Sandaling tahimik ang hangin. Biglang naamoy ng lahat ang kakaibang amoy. Sandali. Ang kaluluwa ng dragon ay nawawala. Pag-isipang mabuti, ibig sabihin. Nagliwanag ang mga mata ni Jiang. Nakita ko lang ang bangkay, ngunit hindi ko nakita ang kaluluwa ng Qinglong na talagang nawawala. Pinaikit ni Zhou Wangxian ang kanyang mga mata. Huminahon din si Hua Feihua sa oras na ito, na may pagtataka sa kanyang mukha, at tumingin kay Su Qingzhou nang hindi inaasahan. Ngumiti si Su Qingzhou at sinabing, hula lang ako sa ngayon, kung maaari. Sana ay makapunta ako sa lugar kung saan namatay si Elder Yao at tingnang mabuti. Kung maaari, hayaan mo akong tingnan ang kanyang katawan, okay? Ang 3 ganap at 10 estatwa ay hindi hanggal. Bagamat hindi sila sigurado sa katotohanan, naramdaman na nila na may mali. Kung tutusin, misteryo pa rin ang pagkamatay ni Yao Zhongguo. Ito. S2 weird, walang gumagalaw, basta ganun. Qinglong. Iniisip. Ito ngayon, ito ay talagang kakaiba. Kung ganoon, Jiang. Manatili ka at manood, at ang iba pa sa amin ay pupunta doon ng magkasama. Kung hindi natin naiintindihan si Yao Zhongguo, maaari rin nating ibigay sa kanya ang huling sakay sa morning hall. Nagsalita si Emperor Yi, at lahat ay walang pagtutol. Masayang tumango si Ye Fan sa tabi niya.
Oo nga, nang bumalik si Su Qingzhou, mas nakahinga siya ng maluwag. Dumaan ang grupo sa teleportation array at dumating sa Kangzhou, Shenlong City. Nais ng Panginoon ng lungsod na patigilan ng hangin, at ang subdirector na si Baiku at iba pa, pagkatapos marinig ang balita, lahat ay bumati sa kanila sa hanay ng teleportasyon. Halos lahat sila ay nakakita na ng 3 kakaiba at 10 estatwa. Pagdating nila, excited at kinakabahan din sila. Pagkatapos ng isang magalang na pagpupulong, ang lahat ay mabilis na pumunta sa bulwagan ng pagluluksa ni Yao Zhongguo. Ang pangunahing linya ng pamilya ni Yao ay malungkot at nawala sa mga araw na ito. Nakakagulat na makita ang napakaraming magagaling na tao na dumarating. Yao Zhongguo, nasaan ang katawan ng matanda? Tanong ng emperador. Pagbalik sa din, ito ay inilibing 3 araw na ang nakakaraan, sabi ng pamilyang Yao. Sa lalong madaling panahon. Ayon sa kaugalian, hindi ito dapat, hindi inaasahang sinabi ni Xiao Qingshan. President, Mrs. Xiao, ganito ito, ang petsa ng libing ay palaging itinakda ng nakatatandang Qi ng angkan. Sinabi noon ni Elder Qi na 3 araw na ang nakalipas ay ang pinakamagandang araw, at aabutin ng mahigit 1 buwan ang paghihintay. Sa halip na maghintay ng higit sa 1 buwan, usad na lang tayo, sagot ni Feng Yuzi. Elder Qi Zonshan. Paano ang iba? May alam din akong Feng Shui, bakit hindi ko alam na 3 araw na ang nakalipas ang pinakamaganda? Nagdududang tanong ni Zhou Wangxian. Elder Qi. Gusto kong makita ang dati kong kaibigan. Pagkatapos ng libing ni Lao Lao, pupunta ako sa malayo. Sabi ni Feng Yu. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay nakaramdam ng kakaiba. Gayunpaman, ang mga kabaong ay inilibing na, at gaya ng kasabihan, ligtas na ibaon ang mga ito sa lupa. Hindi madaling magsalita ang lahat. Ang lahat ay hindi maiwasang tumingin kay Su Qingzhou. Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Su Qingzhou, sinabi niya, gayunpaman. Sana buksan ko ang kabaong at suriin ang katawan ni Old Yao. Wow! Lahat ng tao sa labis na nagalit ang pamilya Yao, at nagkaroon ng kaguluhan. Ano? Huhukayin mo ang puntod ng tatay ko. Masyadong mapanlin lang. Ang mga buto ng aking kaawa-awang kuya ay nabasag na, at hindi pa rin niya siya pakakawalan. Kahit na asawa ka ng Sword God, hindi mo kami kayang insultuhan ng ganito. Ang Yao family. Kahit na namatay ang lolo ko, hindi mabubuli ang pamilya naming Yao. Ang isang grupo ng mga inapo ng pamilya Yao ay napuno ng matuwid na galit at nakaramdam ng labis na kahihiyan. Si Huang Wanro, ang sikat na artista sa Maulap na Gabi at iba pa, ay tumingin kay Su Qingzhou ng may paghanga at mapaglaro, iniisip na ang babaeng ito ay masyadong matapang na magsalita. Ang mitya ng kandila ay nagtatago sa likuran, nanginginig sa pananibik, ang mahabang buhok na nakatikip sa kanyang mukha ay umindayog, at siya ay bumulong sa isang tahimik na boses, paghuhukay ng libingan. Pagbubukas ng kabaong. Kapana-panabik. Sa sandaling ito, humakbang si Yefan isang hakbang, hamarang sa harap ni Su Qingzhou. Direktang naglabas ng espada si Yefan, at isang emperor level na sword intent ang pinakawalan. Tahimik ang eksena, at ang lahat ay tumingin kay Yefan na kinakabahan. Keng. Tinusok ni Yefan ang malamig at tumutusok na lumilipad na espada sa malamig na mabatong lupa. Lahat, ang nakatatandang Hua Feihua ng Shenlong clan at ang buong Shenlong clan ay pinapuna at pinaghihinalaan ng buong Jiushou clan. Napakahalaga na malaman ang buhay at kamatayan ni Yao Lao, kaya ako. Sana magtulungan kayo. Ako. Mali talaga ang hula at nasaktan ang namatay. Handa akong manampa kay Jian, sa ngalan ng aking asawa, sa pamilya Yao at Yao Lao, at yumuko at humingi ng tawad. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, isang grupo ng pamilyang Yao ang natigilan, puno ng mga sorpresa. Ang 3 ganap na 10 estatwa at iba pa ay napaka-unexpected din. Para sa isang imperial na eskrimedor, ang pagmumura sa sariling espada ay malinaw na ang pinakatapat na pangako. Bahagyang kumunat ang noo ni Su Qingzhou, asawa. Huwag mong gawin ito, gagawa ako ng mga bagay, ako na ang bahala sa kanila. Kung mali talaga, aminin mo at humingi ng tawad. Wala namang nakakahiya. Hiniling ko sa iyo na tulungan mo akong pamahalaan ito. Kung may mali, syempre papasanin ko ang responsibilidad, nakangiting sabi ni Yefan. Sa sandaling ito, mayroong isang walang kabuluhang boses mula sa labas. Kuya, nandito ang kuya ko. Sinong kukutaw ng kuya ko? Sinong matapang? Ang marangal na kapaligiran sa pinangyarihan ay agad na nawala, at ang kapalit nito ay mga mukha na hindi napigil ang umiyak at tumawa. Lahat ng tao sa pamilya Yao ay mukhang hindi mapalagay, dahil sa takot na hindi maintindihan ni Feng Xiaotian. Jian, Lord Sword God, hindi ka namin hinayaang magkawtaw. Dapat mong ipaliwanag ito ng malinaw. Ngumiti si Yefan, katatapos lang niyang patayin ang Qinglong ng pamilyang Shenlong, ngunit bakit parang mas natatakot ang mga taong ito sa Feng Xiao God? Hindi kaya, tulad ng sinabi ni Dai Zegui, ang lalaking ito ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura, at siya rin ay isang walang awa na karakter sa angkan. Si Dizigi ay mukhang naiinip at tumalikod, Feng Xiaotian. Negosyo ang pinag-uusapan natin, ano ang sinisigawan mo? Nako, buhay na buhay, pasensya na din,
nabalitaan ko na nandito si kuya, at medyo natuwa ako. Ngumiti si Feng Xiaotian, sumiksik sa harap ni Ye Fan, at hinawakan ang kamay ni Ye Fan. Kuya, dumating ka sa tamang oras. Paano kita mamimiss kapag umiinom ka ng alak sa kasal? Halika, halika, halika at tingnan mo ang kasalang kasama ko. Kabanata 2938 Buksan ang kabaong. Hindi mapigilan ni Ye Fan na hindi makapagsalita. Hindi siya mabuting kapatid ng nobya. Anong klaseng wedding room ang pupuntahan ng dalawang malalaking lalaki? Ayos lang kung gusto mo ang marriage room, hindi ako manunood, busy ka sa sarili mong negosyo. Hindi angkop para sa mga taong gustong magpakasal na pumunta rito para manggulo. Hininaan ni Feng Xiaotian ang kanyang boses at sinabing, Kuya, maghuhukay ka ba talaga ng mga libingan? Hindi ito mapalad, ikakasal na ako. Hindi ito ang libingan ng iyong pamilyang Feng, hindi mo kailangang makialam. Oo, sabi ni Ye Fan. Tama iyan, tumanggo si Feng Xiaotian. Hindi. Nakita mismo ng mga mata namin ang katawan ng tatay ko, pwede bang peke? Hindi pa rin sumang-ayon ang anak ni Yao Zhongguo na si Yao Rui. Bumaba ang mukha ni Ye Fan, na ipahayag ko na ang aking lubos na sinseridad, huwag kang mahiya. Sa katunayan, malinaw na nadama ng maraming tao na may mali sa pagkamatay ni Yao Zhongguo. Kumbinsido din si Ye Fan sa hatol ni Su Qingzhou na nang ahas siyang gumawa ng ganoong Sol M na panunumpa. Kung tatanggi ang pamilyang Yao na buksan ang kabaong para sa kapakanan ng mukha, magiging bastos si Ye Fan. Kahit na isa kang espada. Bago pa matapos magsalita si Yao Rui, hinawakan ni Feng Xiaotian ang kanyang leeg. Xiao Rui, gusto ng aking panganay na kapatid na hukayin ang libingan ng iyong ama, dapat may mga dahilan siya. Sino ang mahilig maghukay ng libingan kapag wala silang magawa? Pagtingin mo pa lang sa mukha ko, halos makuha na. Si Yao Rui ay labis na humanga kay Feng Xiaotian sa pamamagitan ng isang kawit sa kanyang leeg, ang kanyang noo ay pinagpapawisan. Dahil sinabi iyon ng nakatatandang Feng Xiaotian, kung gayon. Mabuti. Hoy, mabait na bata, tama na, tandaan na uminom pa ng ilang baso kapag ikinasal ako, nakangiting sabi ni Feng Xiaotian. Napabuntong hininga si Ye Fan, at tila kahit na gumamit siya ng paraan ng kulog upang takutin ang angkan ng Kyushu. Ngunit sa isipan ng karamihan ng mga tao, mas mataas pa rin ang prestihiyo na naipon ni Feng Xiaotian. Gayunpaman, si Ye Fan ay hindi nagseselos, si Feng Xiaotian ay talagang mas malakas kaysa sa kanya sa kasalukuyan, walang mali sa kanya. Kuya, hindi ako maghukay ng libingan, malas, malas. Nahihiyang sabi ni Feng Xiaotian. Hindi kami naghuhukay ng mga libingan, nag-iimbestiga kami, pagwawasto ni Ye Fan. Hindi mahalaga, lahat ng ito ay isang aksyon pa rin. Pagkatapos ay magiliw na inanyayahan ni Feng Xiaotian ang lahat, din, Mrs. Xiao, tandaan ng lahat na pumunta at magkaroon. Isang kasal. Ikakasal na ako bukas. Huwag umalis, lahat. Bukas. So soon. Sinabi ni Xiao Qingshan na may masayang ngiti, kapatid na Tian, ito ang pamumulaklak ng punong bakal, hindi ka na makapaghintay. Hey, Mr. Xiao, marami kang karanasan. Kapag nagka-baby ako kay Mimi, kakailanganin mo pa. Turuan kita ng ilang mga parenting scriptures. Natural lang iyon, ako ang may pinakamaraming karanasan sa pagpapalaki ng mga anak, at sinasabi ko sa iyo, dapat mong paghandaan ang pagbubuntis bago manganak ng isang bata. Mayroon akong ilang mga formula, na partikular na angkop para sa pangangalaga ng mga kababaihan. Parehong lalaki at babae ay kayang mag-adjust. Ubo-ubo. Nang makita ang dalawang magkapatid na ito, binaling ng emperador ang paksa sa kakaibang direksyon, at agad na umubo ng ilang beses na seryoso. Mrs. Xiao, mahalaga ang negosyo. Feng Xiaotian, bastard, huwag kang manggulo dito. Awkward na ngumiti si Feng Xiaotian, pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo, at bago umalis, hindi niya nakalimutang sumigaw, narito ang lahat para sa alak para sa kasal. Kakaiba ang mga ekspresyon ng lahat, at halatang hindi sila nakaimik sa unang powerhouse ng clan na ito. Humakbang si Hua Feihua at sinabing, sa pagkakataong ito ay pangunahing upang patunayan ang aking pagiging inosente, Yao Rui, dalhin kami sa sementeryo ni Zhongguo. Gagawin ko lahat ng responsibilidad. Kung gusto mong sisihin mo lang ako. Naiintindihan. Napabuntong hininga si Yao Rui, at pagkatapos ay dinala ang lahat sa isang tahimik na sementeryo sa labas ng Shenlong City. Panginoong Espada Diyos, hindi namin huhukiin ang puntod ng aking ama. Kung ayos lang ang katawan ng tatay ko, hindi ka namin kailangan magkawtaw. Bago namatay ang aking ama, buong puso siyang nagtrabaho para sa angkan, nagturo sa hindi mabilang na mga anak ng angkan, at pinupuno ang mundo ng mga peach at plum. Naniniwala ako dun. Kung ang aking ama ay nasa espiritu ng langit, papayag siyang hayaan kang magsiyasat sa katotohanan at hindi ka sisihin. Sa makatuwid, pagkatapos mong mapatunayan, pakisuyong ibalik ang libingan ng aking ama at aliwin ang espiritu ng langit. Sinabi ito ni Yao Rui. Dahil doon, muling lumuha ang isang grupo ng mga kamag-anak ng pamilya Yao, at nagmula sa kanila ang kalungkutan. Ang lahat sa eksena ay karaniwang kilala si Yao Zhongguo, at maraming tao ang puno ng damdamin. Ang lahat ay nasa isang komplikadong mood sa oras na ito.
Kung talagang namatay si Yao Zhongguo, matatanggap pa rin niya ito. Maghuhukay na sana si Ye Fan ng libingan, ngunit inabot ni Hua Feihua at pinigilan siya. Ako mismo ang gagawa. Malamig na sabi ni Hua Feihua at humakbang pasulong. Nakita ko ang isang puwersang puno ng sigla na kumalat mula sa kanyang tagiliran. Sa lupa, sa bilis na nakikita ng hubad na mata, mabilis na tumubo ang hindi mabilang na dilaw-puti at eleganteng mga bulaklak. Ang mga bulaklak ay tumubo pa mula sa kailaliman ng sementeryo, na lumuwag sa lupa. Kaagad pagkatapos, ang ilang malalaking puting bulaklak na kasing laki ng nakakagiling na disk ay nagangat ng dugong kahoy na kabaong ng dragon mula sa sementeryo. Orihinal na isang napaka-indecent na pagkilos ng paghuhukay ng mga libingan, dahil sa mga bulaklak sa lahat ng dako, ito ay naging puno ng masining at ritual na kahulugan. Ito ay isang magandang batas ng eroplano. Bulong ni Su Qingzhou. Tumango si Ye Fan bilang pagsang-ayon. Bagamat mukhang hindi nakangiti si Hua Feihua, medyo malamig siya at tila mahirap pakisamahan. Ngunit ang batas na Flower Sea na ginamit niya sa panahong ito ay puno ng init at pagmamahalan. Ang mga batas ng eroplano ay may malaking kinalaman sa panloob na katangian ng mga tao. Makikita na, sa katunayan, ang kanyang puso ay hindi kasing lamig at matalas na nasa ibabaw. Malinaw, umaasa rin si Hua Feihua na ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad kay Yao Zhongguo sa ganitong paraan. Matapos lumabas ang kahoy na kabaong, ang mga piraso ng baging na natatakpan ng maliliit na dilaw na bulaklak ay naging banayad na maliliit na kamay at tumagos sa puwang ng takip ng kabaong. Habang lumalakas ang mga baging, gamitin ang kapangyarihan ng kalikasan para dahan-daang iangat ang mga ito. Sa isang operasyong puno ng kagandahan, nabuksan ang kabaong. Lahat ay nasuspine at napatingin sa loob ng kabaong. Ito, paano naging ganito? Maging ang grupo ng mga tao ng pamilya Yao ay natigilan saglit. Yao Rui, nasaan ang bangkay ng iyong ama? Tumalikod si Zhou Wangxian at malakas na nagtanong. Natulala si Yao Rui at ang isang grupo ng mga elder ng pamilya Yao. Nakita kong walang laman ang kabaong at wala. Hindi, imposible. Malinaw na inilagay namin ang katawan ng aming ama sa kabaong gamit ang aming sariling mga kamay. Nakita ito ng lahat ng aming mga mata, at nawala ang buong katawan ng aking ama. Natakot at nalungkot ang pamilya Yao. Hindi ko alam kung paano ito. Ang tatlong ganap na 10 estatwa ay may mga solemn na ekspresyon. Talaga, maaari itong paunang matukoy kung sino ang nagpapanggap ng mga bulaklak at hindi mga bulaklak. Si Yao Zhongguo ay maaaring magpanggap na siya ay namatay at nagsinungaling sa napakaraming tao, kaya hindi dapat mahirap na magpanggap bilang Xiaohua, sabi ni Xiao Qingshan. Malungkot ang mukha ni Hua Feihua, Yao Zhongguo. Bakit mo ito ginagawa? Nasaan si Qi Zonshan? Tanong kaagad ni Su Qingzhou. Biglang nagulat ang lahat. Oo, ibig sabihin, may problema din si Qi Zonshan, na nagmamadaling ayusin ang libing. Kung si Yao Zhongguo ay maaaring magpanggap bilang Elder Hua Feihua, maaari rin siyang magpanggap na ibang tao. Si Yao Zhongguo mismo ang nagpanggap bilang Qi Zonshan. Hulaan ni Zhou Wangxian. Ibig mong sabihin, ang tunay na Qi Zonshan ay mayroon na. Lalong naging pangit ang mukha ng lahat. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, maaaring ito ay talagang isang nakaplanong sitwasyon. Kabanata 2939 na ano ang impyerno. Sa katunayan, kung hindi dahil sa brainstorming ni Su Qingzhou at sa paghihinala na si Yao Zhongguo ay hindi patay, lahat ay malamang na gustong sirain ang kanilang mga ulo, ngunit hindi nila malalaman kung sino ang gumagawa ng lansihin. Ang hinala ni Elder Hua ay maaaring maalis, ngunit ang pag-aalsa ni Yao Zhongguo ay isa ring malaking krisis sa kredito para sa pamilya Shenlang. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Shenlang ang pinakamalaking angkan. Magiging malaking problema ito. Kailangang matagpuan si Yao Zhongguo sa lalong madaling panahon, at ang kanyang layunin ay dapat maimbestigahan ng malinaw, upang ang buong angkan ng Kyushu ay makadama ng kaganhawahan, ang pagbabalik ng emperador. Si Yao Zhongguo ay isang Qinglong. Kahit na siya ang pinakamahina sa mga Qinglong, nasa tamang antas pa rin siya ng strategic. Tsaka napakataas pa naman niya ng disguise ability. Mahirap siyang hanapin sa maikling panahon. Paghahanap ng karayom sa isang dayami. Ang susi ay, kung ikaw ay mas mababa sa madiskarteng antas, ito ay masyadong mapanganib na hanapin siya. Sa madaling salita, tayo lang ang makakahanap nito, napabuntong hininga si Zhou Wangxian. Talagang hahanapin ko siya at iimbestigahan ko ang katotohanan. Si Hua Feihua ay mayroon ng malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Xiaohua, alam ni Yao Zhongguo ang iyong mga alituntunin, at tiyak na iiwasan niya ang lahat ng lugar na may mga bulaklak, sabi ni Xiao Qingshan na may mapait na ngiti. Kung gayon, hanapin mo rin ito. Hayaan ang lahat ng tao sa mundo ng alyansa ng tao na pumunta sa iba't ibang lugar upang magwiwisik ng mga bulaklak, at gusto kong gawing puno ng mga bulaklak ang lahat ng mundo. Malamig na sabi ni Hua Feihua. Sister Hua, ang larawang sinasabi mo ay taliwas sa iyong emosyon. Ang kaibahan ay napakahusay. Umiling si Ming Lenguye. Lahat ay hindi napigil ang tumawa at tumawa. Sa katunayan, ang larawan ay maganda, ngunit ang layunin ay mas brutal. Anyway, pag-usapan muna natin kung paano hanapin ang hiwalay.
Si Yao Zhongguo ay malamang na magpatuloy sa pag-atake sa iba pang mga madiskarteng mundo ng kuta, kailangan muna nating pumunta at ipagtanggol. He. Huwag subukang tumakas. Dapat sabay kayong kumilos. Matiim na pinandilatan ni Dizigi ang isang taong papaalis na sana. Ngumiti ng mapait si He at tumango. Nang aalis na ang lahat, nalaman nilang hindi sumunod si Ye Fan. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya na si Ye Fan ay nasa tabi ng bakanting kabaong, nakatingin sa loob. Lord Sword God, ano ang tinitingnan mo? Tanong ni Zhou Wangxian. Hinahangaan mo ba ang mga linya ng kabaong? Hulaan ni Bai. Ang kabaong ay may linya ng umutot, tinatayang nararamdaman ko ang emosyon ni Yao Zhongguo nang siya ay nagpanggap na patay na. Sabi ni Wu Yemingling na may seryosong pag-aalala. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo, itinuro ang kabaong at nagtanong, tumatagas ba ang kabaong na ito? Ang karamihan ay natahimik. Hinding-hindi mabubulok ang Dragon Bloodwood sa loob ng 10,000 taon. Matapos gawin ng espesyal na lihim na pamamaraan ng aming angkan, hindi na ito papasok sa tubig. Hua daw. Talaga, sabi ni Ye Fan, pero tingnan mo, basa dito. Muling natigilan ang lahat, at mabilis na humakbang pasulong upang magmasid ng mabuti. Ngayon pa lang, nakita na lang ng lahat na walang laman, pero hindi na tiningnan ng malapitan. Sa oras na ito, napansin ko na mayroon talagang ilang mga lugar na may kaunting basang bakas. Hindi mo ba naisip na kakaiba, kung si Yao Zhongguo ay maaaring magkaila ng isang bangkay, ito ay dapat na isang kumpletong bangkay, mas madali, di ba? Anong uri ng pagbabalat kayo ang maaaring makabasag ng bangkay, kaya miserable? Kahit nagawin niyang paniwalaan ng mga tao, namatay ako ng napakalungkot na kahit na ang kaluluwa ng dragon ay nadurog. Ayoko namang masira ang katawan di ba? Ito ay dapat na isang mahirap at labis na pagbabalat kayo. Pagkatapos makinig sa pagsusuri ni Ye Fan, lahat ay agad na nag-isip. Oo. Kung mamatay ka, mamamatay ka. Anyway, wala na ang kaluluwa ng dragon, at normal lang. Bakit kailangan mong magpanggap na nadudurog? At kung ang kanyang katawan ay inilagay sa kabaong, paano siya nakalabas? Ang kabaong ay hindi nawasak. Ang dami nilang iniisip. Ito, mas kakaiba ang kanilang naramdaman. Tingnan mo, sa katunayan, ang bagay na ito mismo ay kakaiba. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay. Kung sa simula pa lang, ang sirang bangkay na ito ay hindi kay Yao Zhongguo, mas madaling ipaliwanag. Biglang may sinabi si Su Qingzhou. Nagulat ang lahat, at saka tumahimik. Talaga, kung wala ang kaluluwa ng dragon, paano natin matitiyak na ang bangkay na ito ay kay Yao Zhongguo? Kung ito ay nasira, maaari nitong itago ang ilang mga detalye. Kumunot ang noo ni Zhou Wangxian at sinabing, Misu, pwede ba yun? Sinasabi mo ba, may tumulong kay Yao Zhongguo? Tumango si Su Qingzhou, sa aking palagay, may dalawang dahilan para itago ang isang bangkay. Ang una ay iyong sinabi, para mapagtakpan ng mga detalye, madaling magpanggap. Ngunit sa aking palagay, ito ay mas malamang dahil sa isa pang dahilan. Ibig sabihin, napakalakas ng disguise skills ng taong ito na hindi nila iniisip na mahirap gayahin ang isang sirang bangkay. Kaya't purong hayaan ang lahat ng aking pinaniniwalaan na si Yao Zhongguo ay namatay ng napakasama, kaya't siya ay nagbalat kayo sa kanyang katawan. Dahil, kung maaari niyang lisanin ang lugar na ito nang hindi sinisira ang kabaong at ang sementeryo, nangangahulugan ito na ang taong ito. Ito ay napakaposible na malaya niyang may pagsama-sama at ay disassemble ang kanyang katawan. Kombinasyon na bubulok ang katawan. Ang mga taong naruroon ay lahat ay humanga, pakiramdam na sila ay may bagong ideya. Sa katunayan, sa kasong ito, maaari itong ganap na maipaliwanag kung paano ginagawa ang lahat ng ito. Mukhang, ang ilang mga batas sa eroplano ay talagang magagawa ito. Ang bait talaga ni Miss Su, hindi namin akalain na this time, may target na sa paghahanap. Lahat ay tumingin kay Su Qingzhou nang may kaunting pagpapahalaga. Si Ye Fan ay mas naiintindihan, dahil may isang heir sa kanyang pamilya na kayang gawin ito. Miss Su, may iba pa bang pahiwatig? Tanong ni Hua Feihua kay Su Qingzhou. Ang lahat ay biglang napasulyap kay Hua Feihua, at pagkatapos ay tumawa ang lahat. Tila si Hua Feihua, na hindi nakalulugod sa Sword God at sa kanyang asawa, ay medyo nakilala din ang kakayahan ni Su Qingzhou. Itinuro ni Su Qingzhou ang tagiliran ni Ye Fan, sa ngayon, ang likido lang ang nakita ng asawa ko. Kailangan kong imbestigahan ang iba pang mga clue para malaman ko. Ibinaon ni Ye Fan ang kanyang ulo sa sandaling ito, sumanggod sa kabaong, ngunit wala siyang maamoy na kahit ano. Ang bagay na ito, mukhang ordinaryong tubig. Inabot ni Xiao Qingshan at tinapik ang balikat ng Candle Core Soul, pumunta at tingnan, ano ang likidong iyon. Nang inag si Candlewick Soul, tumango, pagkatapos ay tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha, at nahihiyang tumakbo. Medyo natarante si Ye Fan, at hindi alam kung bakit tinanong ni Xiao Qingshan ang Candlewick Soul para sa pagkakakilanlan. Lumapit si Candlewick kay Ye Fan, nanginginig ang kanyang boses, at sinabi niya na may mahinang pag-ungol ng lamok, Sword. Lord Sword God, I'm sorry. Natigilan si Ye Fan, hindi sigurado kung ano ang kanyang gagawin.
Ngunit nakita ko ang Candle Core Soul, isang mapatla at manipis na kamay, na hinahaplos ang kabaong ng dugo ng dragon. Biglang, isang hininga ng kaluluwa ang nagmula sa kabaong ng dugo ng dragon. Biglang nalaman ni Yefan na ang kabaong na ito, talagang, buhay. Hindi niya alam kung anong nangyayari, ibig sabihin, biglang naging fluctuation ng primordial spirit ang kabaong. Og! Isang malalim at mayamang boses ang nanggaling sa kabaong. Nagulat si Yefan, at mabilis na umatras ng 2 hakbang, hindi alam kung ano ito. Xiao Xingchen, huho, hanapin mo ako, ano ang makakain? Nagsalita si kabaong. Kahit na ang boses ay napakatanda, ngunit ang tono ay napaka-coquettish. Si Yefan at Su Qingzhou ay parehong natigilan, napakasimple. Anong tuntunin ng eroplano ito? Ang 3 absolute at 10 paggalang ay hindi nagulat, halatang alam nilang lahat ito noon pa man, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay medyo walang imik. Munting sakam na pusa, natikman mo ang likido sa kabaong na ito, ano ito? Bulong ni Candlewick Soul. Well, yun lang. Sa loob ng kabaong, nagbuka ito ng bibig na parang may buhay. Lamambot ang dugong kahoy ng dragon at naging parang dila. Kumalas ito sa ilalim. At ang tunog ng zilyo na dinilaan ng dila ay narinig. Hindi ba ordinaryong tubig lang ito? Xiao Xingchen, kailan mo ako dadalan ng masarap? Teka, hintayin mo akong makauwi, magluluto ako ng masarap para sayo. Well, Hindi nagtagal ay nanimbalik ang kalmado ng kabaong, at ang pagbabago-bago ng kaluluwa ay nawala. Napakurap si Yefan, na parang isang ilusyon lang ang bibig. Oo, tubig ito, huwag mo akong tignan ng ganito, nakakahiya. Lumingon si Candle Core Soul at Ulong, pagkatapos ay tinakpan ang kanyang mukha at muling nagtago sa likod ni Xiao Qingchen. Kabanata 2940 ikakasal ka bukas. Hindi alam ni Yefan kung ano ang ikinahihiya ng kaluluwa ng kandila. Gayunpaman, ang kanyang mga batas ay maaaring aktwal na gumawa ng mga patay na bagay na magkaroon ng mga kaluluwa at maging mga buhay na bagay, na talagang kakaiba. Bukod sa Qinglong bloodline, ano pang mga batas ng eroplano ang mayroon si Yao Zhongguo? May kinalaman ba sa kanya ang tubig na ito? Tanong ni Yefan, at si Yao Zhongguo mismo ay kailangang i-release muna. Si Yao Zhongguo ang follow-up sa 10, at hindi siya opisyal na nireranggo sa 10, at hindi pa kami nakipaglaro laban sa kanya, bumalik ang emperador. Ang lahat ay hindi maiwasang tumingin kay Yao Rui at isang grupo ng mga miyembro ng pamilyang Yao. Ngunit lahat sa pamilya Yao ay umiling sa kalituhan. Ang mga batas ng estratehikong eroplano ay may kaugnayan sa kaligtasan ng buhay. Kung hindi kinakailangan, hindi ito madaling ibunyag. Ngunit hindi dapat ginawa ni Yao Zhongguo ang lahat ng ito ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, ang peking bangkay na ito ay walang pagbabago sa kaluluwa ng dragon, sabi ni Gigi He. Tubig, magkaila. Hindi maiwasan ni Yefan na isipin ang isang demonyong may asul na buhok. Asawa, naisip mo ba ang Delphi? Naisip din ito ni Su Qingzhou. Sinaunang Demon Whale Delphi. Nagliwanag ang mga mata ni Zhu Wangxian, oo, kung siya iyon, may lilipat niya ang likido. Nag-isip si Yefan, hindi ako sigurado, dahil ang batas ng Delphi ay liquid transfer, hindi camouflage. Kahit na ang paglipat ay okay, ngunit ang camouflage ay hindi nakikilala, magagawa ba niya ito? At sa pananaw ni Kai, kahit na hindi tulungan ng Second Demon King ang clan, hindi siya mahuhulog sa gulo sa oras na ito. Walang dahilan si Delphi para gawin ang ganoong bagay sa ngayon, maliban na lang kung may inside story na hindi natin alam. Ang mga demonyo ay mga demonyo kung tutuusin, imposibleng talagang magsuot ng pantalon kasama tayong mga tao, at kung magbabago sila, sabi ni Wang Wanro na nakapout na labi. Wala tayong masyadong alam tungkol sa mga demonyo, lalo na sa mga madiskarteng demonyo sa ilalim ni Satanas. Sa pagkakataong ito, mas kaina-hinala ang mga nasasakupan ni Satanas, ang arcane domain. Sa kasalukuyan, malabong mangyari ang Delphi, ngunit pinakamabuting humanap ng paraan para makumpirma. Bumalik ang emperador. Inisip ito ni Yefan at sinabing, Delphi, ako na ang bahala, maaari kang pumunta sa ibang lugar. Kung saan maghahanap ng mga pahiwatig. Dapat bantayan muna ang mga major strategic fortresses, yung mga pwedeng i-teleport ngayon, para hindi na magdulot ng karagdagang pagkalugi. Ang 3 ganap na 10 estatwa at ang iba ay tumanggo, sa katunayan, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay protektahan ang natitirang mahahalagang teleportation formations. Sayang, actually, kahit alam natin kung sino ang palihim na tumutulong kay Yao Zhongguo, napakahirap para sa atin na mahanap siya. Isang madiskarteng antas na sadyang nagtatago, napakahirap hanapin. Gayunpaman, ang taong ito ay si Qinglong, at nagpapanggap siyang si Xiaohua para gumawa ng mga bagay sa labas. Kung hindi mo siya mahahanap, magkakaroon ka ng walang katapusang problema, bumantong hininga si Xiao Qingshan. Ang mga mukha ng lahat ay pangit, ang mukha ni Hua Feihua ay malamig, ngunit sila ay walang kapangyarihan. Siguro, may paraan ako, bulong ni Su Qingzhou. Miss Su, ano ang nasa isip mo? Nagmamadaling tanong ni Zhu Wangxian. Lahat ay tumingin sa mga mata ni Su Qingzhou at maraming inaasahan.
Bagamat hindi mahaba ang oras ng pakikipag-ugnayan, ang lahat ay malinaw na nagsimulang magtiwala sa kakayahan ni Su Qingzhou. Patriarch Yao, Su Qingzhou nakatingin kay Yao Rui, narinig ko na noong nandoon si Yao Zhongguo, sobrang supportive niya ang kanyang mga juniors at mahilig magturo sa mga estudyante, tama ba? Tumango si Yao Rui na may mapait na mukha, oo, ang aking ama ay palaging isang huwaran sa angkan, at puno siya ng peach at plum. Ako, hindi talaga makapaniwala na pagtataksilan ng tatay ko ang angkan. Tapos, dapat may mga tao siyang regular na nakakakontak, di ba? Su. Tanong ulit ni Qingzhou. Ito ay, ilan, pag-amin ni Yao Rui. Mangyaring magtipon ng maraming tao hanggat maaari na malapit kay Yao Zhongguo. Gusto ko silang makilala. Oh, siya nga pala, gusto ko ring makita ang lugar kung saan nakatira at nagtrabaho si Elder Yao Zhongguo noon, sabi ni Su Qingzhou. Mrs. Sword God ay naghahanap ng mga pahiwatig. Ganun ba? Tumango si Su Qingzhou. Kumunot ang noo ni Ye Fan, malamang alam niya kung ano ang gustong gawin ng babae. Kadalasan, ito ay upang gamitin ang kanyang batas ng tadhana upang makahanap ng ilang mga pahiwatig. Asawa, gawin mo ang iyong makakaya. Huwag kang mag-alala, binigyan ni Su Qingzhou ang lalaki ng nakakapanatag na tingin. Bumalik ang lahat sa Shenlong City. Nagmamadaling pumunta si Su Qingzhou upang mag-imbestiga at humiwalay sa pangunahing puwersa. Ang natitirang iilan sa 10 estatwa, maliban kay Jiang, ay nagbabalak na pumunta sa ibang mundo at pansamantalang bantayan ang mga ito upang maiwasang masira muli. Si Emperor Ziggy at Xiao Qingshan, bilang tatlong master, ay natural na hindi nang ahas na magpadala ng random. Kinakailangang patatagin ang puso ng mga tao at bantayan ang arcane domain. Kung saan man may problema, hindi pa huli ang lahat. Nagplano si Ye Fan na hintayin ang lahat na umalis, humanap ng paraan para magamit ang kanyang sword intent para lumipat, at hanapin si Delphi. Hoy! Bakit kayo aalis? Ikakasal na ako bukas. You have to drink wedding wine. Ang pasukan sa teleportation array ng Shenlong City. Aalis na sana ang lahat nang makita nilang tumakbo muli si Feng Xiaotian. Ang taong ito ay nakasuot na ng matingkad na pulang damit at pumasok sa estado ng isang perspective na kasintahang lalaki. Elder Feng Xiaotian, pasensya na, apurado ang sitwasyon ngayon, kailangan nating mag-imbestiga sa lalong madaling panahon at hanapin si Yao Zhongguo na sumire sa teleportation formation, sabi ni Hua Feihua. Yao Zhongguo, hindi ba patay na ang batang iyon? Napakamot ng ulo si Feng Xiaotian. Bagamat nababalisa si Hua Feihua, ipinaliwanag pa rin niya saglit ang sitwasyon. Napakakomplikado ba? Ang daming nilalaro ni Yao Zhongguo. Hindi siya authentic. Ikakasal na ako, kaya gagawin ko ito. Ito ay isang kahihiyan. Nakakahiya naman. Bago ko siya saktan, mukhang hindi nasisiyahan si Feng Xiaotian. Bastos ka. Importante ba magpakasal ka? Malapit nang bumagsak ang alyansa ng aming angkan, ngunit nag-aalala ka sa piging ng iyong kasal. Feng Xiaotian, kailan ka magiging seryoso? Sinaway ni Emperor Ziggy ang kalsada. Din, huwag kang magalit, hindi ba gusto ko lang na pumunta kayong lahat at uminom ng wedding wine? Si Feng Xiaotian ay mukhang nalulumbay. Kuya Tian, hindi ba maganda ang relasyon niyo ni Jerose? Sa tingin mo ba ang nasasakupan niyang si Delphi ang utak sa pagkakataong ito? Tanong ni Xiao Qingshan. Nang marinig ito ng lahat sila ay tumingin kay Feng Xiaotian ng may pag-asa. Yung sinaunang demonyong balyina. Hinawakan ni Feng Xiaotian ang kanyang baba. Paano ko malalaman? Hindi ko rin siya kilala. Magplano ng aksyon. Sandali. Mabilis na huminto si Feng Xiaotian at sinabing, kapag umalis ka ngayon, kailan ka maaaring pumunta para sa alak para sa kasal? Feng Xiaotian. Uulitin ko, ang bagay ay napakahalaga. Wala kaming oras upang pamahalaan ang iyong alak sa kasal. Galit na sabi ng emperador. Kinagat ni Feng Xiaotian ang kanyang mga ngipin at nagmukhang palpak. Hindi, din Emperor, sa pagkakataong ito ako lang ang hindi nakikinig sa iyo. Ito ay isang pangunahing kaganapan ng aking buhay, at ipinapangako ko kay Mimi na ang lahat ng nasa 3 absolute at 10 honors ay darating upang magkaroon ng kasal. Hindi ako mawawalan ng tiwala sa aking ginang. Dapat pumunta kayong lahat para uminom ng alak sa kasal ko. Kung hindi, hindi ko maiangat ang ulo ko sa harap ni Mimi. Feng Xiaotian, bastos ka. Ang kaligtasan ng alyansa ng angkan ay hindi kasing ganda ng isa sa iyong mga kasalan. Sa oras na ito, nag-aalala ka pa ba sa sarili mong mukha? Magsisimula na si Emperor Guigui, at pakiramdam niya ay wala ng pag-asa ang produktong ito. Nagpanggap si Feng Xiaotian na bingi at pipi, para lang pigilan ang lahat sa pag-alis. Ayos lang para sa. Ang iba, pinipigilan sila ni Feng Xiaotian, at walang sinumang maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Totoo naman. Sanay na si Ye Fan sa mabahong ugali ng lalaking ito, iniisip ito at ngumiti, Feng Xiaotian, paano ito? Ikakasal ka bukas, pwede nating ayusin ang usapin bago bukas, paano? Ito. Kuya, okay lang ba? May paraan ka ba? Nag-alinlangan si Feng Xiaotian. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.